Isang dalaga sa eroplano'y bigla na lang nahimatay. Ngunit walang doktor o medikal na tauhan sa loob. Napilitan ang mga flight attendant na humingi ng tulong sa mga pasahero. May binatang nagkunwaring di narinig at nagsungkit ng headphones, pero hinimok siya ng kaibigan. Wala siyang nagawa kundi tumulong at suriin ang kalagayan ng pasyente. Sinuri niya ito at napag-alaman na may problema sa puso at paghinga. Nang dumating ang kamag-anak ng babae, lubos siyang nagulat. Di niya inasahan na ang kamag-anak pala ay ang kanyang dating unang pag-ibig. Matapos tanungin tungkol sa relasyon ng kanyang unang pag-ibig at ng babaeng walang malay, nalungkot siya nang malaman na anak pala ito ng kanyang unang pag-ibig at ng bagong asawa nito. Lumabas na ang kanyang unang pag-ibig ay isang babaeng materyalistiko. Para mabuhay ng mayaman, walang pag-aalinlangan siyang pinakasalan ang matandang lalaking may anak na kasing edad niya. Ang dahilan ng kanyang matinding kalungkutan ay dahil minsan niyang inako ang kasalanan ng kanyang unang pag-ibig at nakulong ng 5 taon, ngunit ang kanyang katapatan at sakripisyo ay binayaran ng pagtataksil. Ilang taon na ang nakalipas, isang hating gabi, nakatanggap si Maru ng desperadong tawag mula sa kanyang kasintahan. Agad-agad, iniwan niya ang nakababatang kapatid na may mataas na lagnat at nagmadaling pumunta sa lugar na binanggit nito. Pagdating doon, natuklasan niyang aksidenteng nakapatay ng tao ang kanyang kasintahang si Jaihi. Bilang doktor, agad na napagtanto ni Maru na ang biktima ay tinamaan ng matigas na bagay sa ulo at namatay dahil sa labis na pagdurugo. Hinimok ni Maru si Jaihi na sumuko, ngunit tumanggi ito. Mas gusto pa niyang tapusin ang sariling buhay gamit ang basag na salamin kaysa isakripisyo ang kanyang karera bilang reporter sa TV. Ayaw niyang magdusa ang babaeng mahal niya, kaya hinalikan ni Maru si Jaihi ng malalim bago ginawa ang sukdulang sakripisyo. Tinalikuran niya ang magandang kinabukasan, isinuko ang talento at mangangako na karera bilang doktor para akuin ang kasalanan nito. Labis na naantig si Jaihi, ngunit tumakas pa rin siya nang may ibang handang magparatang para sa kanya. Nakipagkita si Jaihi sa isang matandang lalaki, iniabot ang folder ng mga dokumento, at umiiyak na sinabi na di na kailangan magpaliwanag. Maiintindihan niya ang nangyari, di ba? Walang sinabi si Chairman Nam, tahimik lang naniyakap si Jaihi. Siguro, ang dokumentong ito ang nagtulak kay Jaihi na gumawa ng pagpatay. Sa sandaling iyon, nakarating na si Maru sa bintana at pinagmasdan ang mga pulis na papalapit. Mahinahon niyang tinawag ang kapatid, nagpaalam sa huling pagkakataon. 5 taon ang mabilis na lumipas. 5 taon sa kulungan si Maru, at nang lumaya, naging mayamang binata na nagmamahal at umiiwas araw-araw. Gaano man magmakaawa ang babae, malamig siyang tinatanggihan ni Maru. Para kay Maru, si Jaihi, ang unang pag-ibig, ay laging nananatili sa kanyang puso. Ang ibang babae, nandito man o wala, ay hindi na mahalaga. Samantala, matapos makatakas sa parusa, naging asawa ni Chairman Nam si Jaihi. Ang pangakong maghintay at magbayad kay Maru ay matagal nang nakalimutan. Ang anak ni Chairman Nam na si Yoon-gi, may-ari ng sikat na cosmetics company, ay matapang at matatag. Bagamat babae, mas malakas ang kanyang loob kaysa sa maraming kalalakihan. Nang may customer na nagreklamo ng allergy sa produkto nila, personal na humingi ng tawad si Yoon-gi, yumuko ng malalim. Inanyayahan niya ang customer kumain, nag-alok ng pagkaing gawa sa sarili niyang pampaganda. Nang malaman na kumain siya ng pampaganda, nakilabot ang customer. Doon, inihayag ni Yoon-gi na Koreana pala ito, hindi Hapon, na binayaran ng kalaban, LK Company, para siraan siya. Nagpakita rin si Abogado Park ng pruweba ng kahina-hinalang 3 milyong won na natanggap ng babae kamakailan, kaya hindi na ito nakapagsalita. Umuwi si Yoon-gi, muling sumakit ang dibdib niya, hindi maganda ang kalusugan niya, at madrasta niya si Jaihi. Kunwari lang na inaalagaan ni Jaihi ang anak ng asawa niya, kaya nandidiri si Yoon-gi. Dahil nagkaanak ng lalaki si Jaihi para sa tatay niya, hindi basta mapapaalis ni Yoon-gi sa bahay. Bumalik kay Maru, hindi siya tunay na mayamang binata. Nakialam siya sa babaeng iyon para maghiganti sa pandarayan nito sa kanyang kaibigan at pagkuha ng lahat ng ari-arian nito. Pagkaraan ng 2 araw, matagumpay na nabawi ni Maru ang mga bank card ng kaibigan. Kasunod nito, pareho silang lumipad pabalik ng Seoul. Sa eroplano, aksidenteng nakilala ni Maru si Yoon-gi na nasa business trip din. Ngunit dahil sa mahinang kalusugan, nahimatay siya at bumagsak sa balikat ni Maru. Ayaw makialam ni Maru pero walang medical staff o doktor sa eroplano kaya nag-anunsyo sila. Si Maru na naka-headphones ay hinimok ni Jae-gil na tumulong sa sitwasyon. Wala nang ibang magagawa, pumunta si Maru sa cabin para suriin ang pasyente. Kinuha niya ang presyon, pinakinggan ang puso, at hinalay respiratory failure dahil sa problema sa puso. Nang dumating ang mga kamag-anak ni Yoon-gi, nagulat si Maru. Hindi niya inasahan na ito ang unang pag-ibig na lubos niyang isinakripisyo. Tinanong ni Maru ang relasyon ni na Jae-hee at ng babae. Nagulat nang malaman na ito'y anak-anakan ni Jae-hee, kaya dinala siya sa ospital. Iniwan niya siya para sa matandang may anak kaedad niya. Ngayon, may 3 taong gulang pang anak. Sandaling nawala ang composure ni Maru. Di siya makapaniwalang ganito siya tinaksil ng babaeng minamahal. Nang tawagin ng flight attendant, kumalma tinulungan si Yoon-gi. Pagkatapos ng 2 iniksyon, nakitang may pinsala sa bagat tadyang. Nang makitang dumudugo, sinubukang pigilan siya ni Jae-hee. Pero patuloy na gumawa si Maru nang may galit sa mata. Sumigaw si Jae-hee na hindi siya doktor. Nasaktan si Maru na sumuko sa kinabukasan para sa kanya. Huminga ulit si Yoon-gi, kaya umalis na si Maru. Isang babae pinili ang pera,
isa na may sakripisyo para sa pag-ibig. Sa labas, sumakit ang puso ni Maru na hirapang huminga. Kahit lumapag na ang eroplano, di niya matakas ang masakit na alaala. Noon, magkapit-bahay sila ni Jae-hye, sabay nag-aral sa kolehiyo para sa pangarap. Gusto niyang maging mamamahayag habang gusto niyang maging doktor. Dating perpektong magpartner sila at napakadalisay ng pag-ibig nila noon. Ngunit ngayon, naging malalim na sugat na ito. Samantala, matapos maligtas, dinala si Yoongi sa ospital, pero tutok pa rin sa trabaho. Nang bumisita si Lawyer Park, napabuntong hininga sa katigasan ng ulo niya. Pinagalitan siya ni Eungi, dapat daw magtrabaho rin at mahiya sa sweldong di pinagpawisan. Tapos, sinisi niya si Maru nang malaman, di pala doktor pero nanaksak ng karayom sa dibdib niya. Narinig din ni Eungi na may kaugnayan pala kay Maru ang kinamumuhiyang madrasta. Maya-maya, may tawag siya mula sa tauhan na may nakakagulat na balita. Lihim na nag-withdraw ang madrasta niya ng 1 bilyong won sa bangko at may kakitain, kaya natulala si Eungi. Totoong nag-withdraw si Jae-hye ng 1 bilyon at nagdala ng prutas sa dating bahay ni Maru. Gusto niyang bumawi sa ganitong paraan, pero si Jae-gil lang ang naroon. Dinala ni Maru ang kapatid niyang si Choco sa ospital. Mahina pa si Choco, pero dati, galit siya sa kuya niya dahil iniwan siya para kay Jae-hye. Noon, sinasabi ni Jae-gil kay Jae-hye kung gaano siya naging masama. Nawalan ng pamilya si Maru, naiwan lang ang kapatid, pero pinabayaan niya ito para kay Jae-hye. Ngayong tapos na ang pagkakakulong, walang kukuha sa kanya kahit gaano kagaling. Nakinig si Jae-hye, nakokonsensya, pero mas nagulat nang ayaw umalis ni Maru. Dahil natatakot siyang baka hindi na siya mahanap ulit ng babae. Ngayon, naintindihan niya kung gaano siya naging pabaya kay Maru. Dahil sa hiya, hindi na nakatagal pa si Jae-hye. Pagbalik ni Maru, wala na siya. Iniabot ni Jae-gil ang 1 bilyong won na iniwan niya. Labis na nasaktan si Maru, pakiramdam niya ito ang pinakamalaking insulto sa kanya. Galit na kinuha niya ang pera at hinabol si Jae-hye para ibalik, pero wala siyang nakita. Nang gabing iyon, pagpasok ni Jae-hye sa bahay, nakita niya si Eungi na naghihintay. Agad siyang kinonfront ang Eungi. Tinanong bakit nagbigay ng 1 bilyon sa di tunay na doktor. Nagulat si Jae-hye, naisip kung gaano katalino ang kanyang anak-anakan sa pagtuklas ng lahat. Ngunit hindi basta-basta natatakot si Jae-hye. Binaligtad niya ang sitwasyon gamit si Maru bilang banta laban kay Eungi. Sinabi ni Jae-hye na alam ni Maru ang insidente 7 taon na ang nakalipas tungkol sa droga ni Eungi. Kung ibubunyag to ni Maru, mawawalan ng mana si Eungi at masasayang ang pinaghirapan niya. Sinabi ni Jae-hye na ito ang dahilan ng pagbigay niya ng 1 bilyong won para patahimikin si Maru. Nagalit si Eungi nang marinig ito at nangakong hindi niya palalagpasin si Jae-hye. Kinabukasan, sinabi ni Eungi kay Jae-hye na inireklamo niya si Maru sa pulisya para sa pangingikil. Dagdag niya, maghanda raw si Jae-hye na dalawin siya sa kulungan na ikinalugmok ni Jae-hye. Maya-maya, pag-uwi ni Maru, umiiyak na tumakbo sa kanya si Choco, takot na kunin siya ulit. Naguguluhan pa, sinubukan ni Maru na pakalmahin siya. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, dumating ang 2 pulis at inaresto siya. Nang tanungin ni Maru kung sino ang nagreklamo, sinabi ng mga pulis na si Jae-hye. Sumakit ang puso ni Maru habang lumalamig ang kanyang tingin, may halong galit. Si Choco, takot na takot, hinabol ang mga pulis, nakikiusap na huwag kunin ang kapatid niya. Ito'y nagpalakas ng galit ni Maru sa malupit na kapalaran. Nang marinig ni Jae-hye ang sinabi ni Eungi, napilitan siyang pumunta sa presinto. Muling nagkaharap ang dalawa, ngunit wala ng lambot ang mga mata ni Maru. Nagtanong ang pulis kung nagbanta ang lalaki na mangunguha ng 1 bilyong won sa kanya. Tinitigan ni Maru si Jae-hye, ngunit dahil sa abogado, hindi siya nakapagsalita. Pinilit siya ng pulis, at lalo pang pinindot ng abogado. Kung lumabas ang totoo at nagsinungaling si Jae-hye, mawawala ang kanyang luho. Kaya, muli niyang piniling akusahan si Maru ng pangangikil. Habang nakikinig si Maru, walang emosyon ang kanyang mukha. Sa loob, nagugulo ang damdamin niya dahil mahal pa rin niya ito. Nabuwisit ang pulis, binangga ang kamao sa mesa habang nagtitigan sila. Sinabi nila kay Maru na kung hindi siya magsalita, ituturing siyang may sala. Ngunit, nanatiling tahimik si Maru. Natapos ang usap at pag-uwi ni Jae-hye, may sulat sa mailbox ang katulong. Sa loob ay 1 bilyong won, ang perang ibinalik ni Maru. Samantala, si Eungi, kahit walang nangahas magalit sa kanya, di pa rin niya matalo ang kanyang ama. Gusto niyang gawing permanente ang mga empleyado na 10 taon nang naglilingkod sa kumpanya. Ngunit, galit na sinigawan siya ni Chairman Nam. Natatakot siya na sa hinaharap, marami ang mag-a-apply para sa permanenteng posisyon. Hindi madaling kunin ang pera niya. Sa galit, may itinapon siya at nasugatan ang mukha ni Eungi sa mga bubog. Sinabi niya na para maging tagapagmana, kailangan maging malupit at walang awa. Ito ang aral na natutuhan ni Eungi mula sa kanyang ama. Kailangan niyang tiisin lahat, maghintay, at kapag may kapangyarihan na, palalayasin si Jae-hye. Kay Maru naman, dahil di umamin sa krimen at walang reklamo ang pamilya ng biktima, agad siyang pinalaya. Gayunpaman, hindi makaramdam ng tuwa si Maru. Malungkot siyang naglakad pa uwi at nakitang wala na ang kanyang kapatid. Sinabi ng mga kapitbahay na si Choko'y tumakbo sa ulan kahapon para hanapin siya, nagkalagnat at nasa ospital na ngayon. Nagmadali si Maru papuntang ospital. Nakita ang kapatid na mahina sa kama, sinisi niya ang sarili.
Iniwan niya ang pamilya pero tumulong sa taong walang utang na loob. Ang frustrasyon ay nagpapula sa mga mata ni Maru. Nagmaneho siya ng off-road para mailabas ang negatibong enerhiya. Ngunit bigla, nakasalubong niya si Eungi na di iginalang ng ama, nagkakarera. Nagsimula silang magkarera para makita kung sino ang mas mabilis. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglay nasira ang preno ni Eungi. Hindi niya mapigilan at dumiretso sa bangin. Mabuti na lang at iniunat ni Maru ang kamay para iligtas siya. Parang may utang na loob siya ulit, pero di ito alintana ni Eungi. Determinado siyang bumalik sa bangin para kunin ang manika sa kotse. Ang manika ay huling regalo ng kanyang tunay na ina, kaya't kahit pinigilan ni Maru, desidido si Eungi na tumalon sa bangin para kunin ito. Sa kanyang determinasyon, nagtalian si Maru at gumapang pababa para tulungan siya. Nang mahawakan ng manika, naputol ang lubid at nahulog si Maru. Agad siyang dinala ni Eungi sa ospital. Lumabas ang doktor at ibinalita ang kalagayan niya. Mabutit nasalo siya ng puno kaya nakaligtas, ngunit may ilang baling buto. Si Eungi dating mapagmataas, ngayon nangungutya sa kanya dahil tumulong sa estranghero. Malinaw na may ibang motibo raw siya. Nakahiga si Maru, hindi alam kung tatawa o iiyak. Tinanong niya kung tinuruan ba ito ng magulang na maging walang utang na loob. Kung nagpapasalamat, dapat magsabi ng salamat. Kung may kasalanan, dapat humingi ng tawad. Sabi niya, di man edukado ang magulang, itinuro pa rin ang prinsipyong ito. Dagdag niya, di niya kailangan ng pasasalamat o may ibang motibo sa kanya. Pagkasabi nito, pinaalis ni Maru si Eungi. Umaasang di na sila magkikita. Galit si Eungi nang pagalitan siya ni Maru, pero di niya ito lubos na masisisi. Lumaki siya sa mahigpit na mundo, tinuruan na pera't kapangyarihan lang ang mahalaga. Unang beses nakaranas ng tunay na kabaitan, nahirapan si Eungi umangkop. Kitang-kita ito nang isama ni Jae-hee ang anak sa pasyalan. Niyakap niya ang anak, sinabihang lumaki agad para mamana ang kumpanya. Kaya kung di mananatiling matatag si Eungi, handa silang insultuhin siya. Ngunit pagkakilala kay Maru, naunawaan niya ang tunay na malasakit ng tao. Sa hapunan, paulit-ulit niyang isinulat ang pangalan ni Maru. Di alam ang nararamdaman. Sa panahong ito, ang abogado ni Eungi, si Abogado An, mula sa kanyang kumpanya ng kosmetiko, ay nakatanggap ng tawag mula sa doktor na nagsabing ang atay ni Eungi ay tugma sa kanyang ama, si Chairman Nam. Nang marinig ito, nagalit si Chairman Nam. Bilang tagapagmana, di niya mapayagan na masaktan ito. Pinagalitan niya ang anak na babae at sinisi si Abogado An sa pagsunod sa kahilingan nito. Sinamantala ang pagkakataon, si Jae-hee, sa harap ng chairman, ay nagkunwaring mapagkalingang ina. Pinayuhan niya si Eungi na huwag ipahamak ang kalusugan para makapamuno sa kumpanya. Pero sa loob-loob, gusto niyang mamatay agad si Chairman Nam para makontrol ang kumpanya at palayasin si Eungi. Si Eungi, ayaw nang mapagalitan ng ama, ay nanatiling tahimik at nagtiis. Di niya inasahan na para makuha ang pabor ng ama, handa rin si Jae-hee na magbigay ng liver transplant para sa kanya. Sabi ni Jae-hee, kung mawala ang chairman, ayaw na rin niyang mabuhay. Chairman Nam, alam na hindi kadugo si Jae-hee, ay hindi umimik. Sa hapag, tanging si Ate Park ang kakampi ni Yoonji, habang si Ate An ay kay Jae-hee. Alam ng dalawang abogado ang labanan sa kapangyarihan sa pamilya. Dahil sa pag-donate ng atay, unti-unting nakuha ni Jae-hee ang loob ni Chairman Nam. Sa biyahe, inutos niya kay Ate An na ilipat ang shopping center sa Busan kay Jae-hee. Ngunit, hindi lang iyon ang tunay niyang ninanais. Inialok ni Chairman Nam ang shopping center para di siya makaramdam ng utang. Tumanggi si Jae-hee, sinabing ginawa niya yon bilang asawa, ipinapahiwatig na may utang ang chairman. Naantig sa mga salita nito, inutusan ni Chairman Nam si Abogado An na ibalita sa press at mag-organisa ng malaking kasal kasama si Jae-hee. Agad na ipinaalam kay Yoonji ang balita. Habang tinitingnan ang kanyang manika, naalala niya noong hindi na nakayanan ng kanyang ina at umalis, gustong isama si Yoonji. Subalit, tumanggi si Yoonji. Kailangan muna niyang manalo, maghiganti bago niya mailabas ang naipon na galit. Tiningnan ni Yoonji ang regalo niya kay Maru na naibalik at nagpasyang dalhin ito sa kanya sa ospital. Ngunit pagdating doon, nalaman niyang isang oras na ang nakalipas nang ma-discharge si Maru. Sa unang pagkakataon, nalungkot si Yoonji dahil hindi niya nakita ang lalaki. Nang may pumasok na nurse, hiningi niya ang address ni Maru. Samantala, nakauwi na si Maru. Kahit ilang araw lang siya sa ospital, dinala ni Jaegil ang kanyang kasintahan para tumira sa kanya. Hindi alam ni Maru na umabot na pala si Jae-hee ng ganito kalayo, pero tinawag siya ulit ni Abogado An. Habang lumalabas si Maru para hanapin ang kapatid, nakasalubong niya si Eunji na agad na nagrereklamo sa sikip ng lugar. Dahil walang magawa sa kawalan ng permit ng bahay, ayaw na ni Maru ipagpatuloy ang usapan kay Yoonji. Mali ang akala niyang may gusto si Yoonji sa kanya, kaya binalaan niya itong panatilihin ang dignidad. Matapos ang pambabara, nahirapang magpigil ng emosyon si Yoonji. Nilinaw niyang pumunta siya dahil sa utang na loob, at ayaw niyang may pagkakautang pa. Nang marinig ito, inilapit ni Maru ang mukha sa kanya at sinabing tapos na ang utang. Pagkatapos, hindi na niya pinansin si Yoonji at sumakay na lang sa kotse at umalis. Unang beses na iniwanan si Yoonji ng ganoon, kaya nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Pagpasok pa lang ni Maru sa kotse, tumawag ang kapatid niyang si Choco na naghahanap ng kanilang ina. Gayunpaman, nang dumating siya, nakita niya ang bagong asawa ng kanilang ina na nagwawasak ng mga bagay.
Nang marinig ang sigawan at pagbagsak sa telepono, agad na nag-alala si Maru para sa kanyang kapatid. Kahit hindi ina niya ang lalaki, ama ni Choco siya, at may 2 asawa ang kanyang ama. Sa pagmamadali, aalis na sana si Maru nang biglang sumakay si Yoongi sa kotse. Gusto niyang makipagtalo sa kanya, hindi niya kayang bumalik ng napapahamak. Walang magawa, pumayag na lang si Maru na ihatid siya. Sa biyahe, binilisan ni Maru ang takbo, pero hindi natakot si Yoongi na mahilig sa bilis. Pinalaan siya ni Maru na lalabas sila ng Seoul at hindi makakabalik, kaya bumaba na siya kung gusto. Ngunit matigas ang ulo ni Yoongi at tumanggi siyang bumaba sa kotse. Iniabot niya kay Maru ang regalo, pero tinanggihan niya ito. Paliwanag ni Yoongi na gusto lang niyang bumawi, pero sinabi ni Maru na ayaw niya ng relo. Pahiwatig niya na may ibang bagay siyang gusto. May layunin si Maru at si Yoongi ang makakatulong sa kanya. Kaya, pinili niyang sundan siya. Naramdaman ni Yoongi na kakaiba si Maru. Sinubukan niyang bumaba ng kotse, pero huli na. Ayaw tumigil ni Maru dahil naghihintay pa rin ang kanyang ate sa kanya. Pagkatapos ng mahabang biyahe mula umaga hanggang gabi, itinuro ni Maru ang bus station. Binalaan niya na kung magkikita sila ulit, hahabulin niya ito para sa kanyang layunin. Hindi sigurado si Yoongi kung seryoso siya, kaya bumaba siya ng kotse at sumunod. Sa unahan, may nakita silang inuman kung saan sinisigawan ng asawa ang isang babae. Ito ang ina ni Choco, na iniwan ang anak para sa bagong asawa, ngunit ngayoy inaabuso. Nang akmang kumuha ng upuan ang lalaki para ihampas, pumagitna si Maru. Hindi na nakatiis, pumasok siya. Itinulak siya ng lalaki pero nagalit si Maru at sinuntok ito. Ngunit, nang makitang sinaktan ni Maru ang asawa, kinuha ng babae ang walis at pinalo siya. Masakit pa rin ang sugat ni Maru. Pero tumakbo si Choco para pigilan ang ina na saktan ng kuya. Nalulungkot si Maru, nakaupo sa dalampasigan, iniisip na kinamumuhian siya ng mundo. Dahan-dahang lumapit si Yoongi at pinagmasdan ang nag-iisang figura niya. Nakaramdam ng empatiya ang kanyang puso. Umupo siya sa tabi ni Maru, nagalok ng kapanatagan at tahimik silang nagkasama. Maya-maya, dumating ang ina ni Choco at ibinalik ang bata kay Maru. Mahal niya ang anak. Pero sa tingin niya, mahihirapan sila kung manatili ito. Ayaw ni Choco maging pabigat sa kuya, pero tinutulak din siya palayo ng ina. Hindi maintindihan ni Maru ang nararamdaman ng ina ni Choco. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat dito. Pero di mahalaga kung paano siya mali-intindihan, basta't mabuti ang buhay ng anak. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Eungi ng malalim na pakikiramay. Tahimik silang tatlo sa kotse, tanging ang hikbi ni Choco ang pumupuno sa katahimikan. Samantala, nagdala si Jae-hee ng alak sa bahay ni Abogado An. Pagpasok, direkta niyang hiniling na itago ang relasyon nila ni Maru. Para makuha ang simpatiya o ibahagi ang sakit, inilahad ni Jae-hee ang nakaraan. Di kilala ang ama. Sugarol ang kapatid at ibinenta siya ng pamilya sa prostitusyon para sa pera. Dahil sa hirap, naging mas mahalaga sa kanya ang pera at estado kaysa buhay. Sinabi niyang si Maru ang nagligtas sa kanya mula sa prostitusyon, pero kalaunan, ipinagkanulo niya ito. Para mas madamay siya, inihayag ni Jae-hee na minsan ay si Maru ang umako ng kasalanan niya. Habang isinasalaysay ito, napuno siya ng matinding damdamin. Sa pag-inom ng alak, si Abogado An, na namanipula ng damdamin kay Jae-hee, ay pumayag tumulong. Lasing na si Jae-hee at sa ganitong estado, hinalikan niya ito para lubos na kontrolin siya. Nasaksihan ito ni Maru, na katatapos lang ihatid si Eungi. Ang sakit ng pagtataksil ng dating minahal ay labis para sa kanya, kaya't nalungkot siya. Nadama ni Maru ang bigat ng 5 taong pagkakakulong. Para lang maranasan ito, lumabas siya ng kotse, titig na titig kay Jae-hee nang may pagkagalit. Pagkatapos, tinawag niya si Eungi para magising at sinabihang pumasok. Si Eungi, nang malaman ang komplikadong ugnayan nila, ay matapang na nagsalita sa harap ni Jae-hee. Ngumiti ng marahan si Maru, pero si Jae-hee na nagtago ng damdamin ay kinabahan ng harapin si Eungi. Habang nag-aayos ng buhok, hindi napigil ni Jae-hee ang selos at tinanong si Eungi kung may relasyon siya kay Maru at kung kilala niya ito. Ipinahiwatig niya na may masamang motibo si Maru sa paglapit kay Eungi. Si Eungi, nang maramdaman ang tangka ni Jae-hee, ay tumugon ng tanong na nagpatahimik kay Jae-hee. Tanong ni Eungi, Talaga bang kilala mo si Maru? Kung pera ang habol niya, hindi ba ganyan ka rin? Bakit mo siya pinag-uusapan ng masama sa akin? natahimik at nawalan ng magawa si Jae-hee. Samantala, si Abogado Park, kakampi ni Eungi, ay bumisita sa lugar ni Maru, tinanong ang mga tao tungkol kay Jae-hee. Pero hindi niya alam na sinusubaybayan siya ng tauhan ni Abogado An na naguulat sa kanya. Si Abogado An, na baliw kay Jae-hee, ay nagpasyang tulungan siyang itago ang mga lihim. Kasama si Chairman Nam, pinuri ni Abogado An si Jae-hee, alam na hindi nagtitiwala ang chairman sa kababaihan. Ngunit ngayon, nararamdaman ni Chairman Nam na iba si Jae-hee at nagsisimulang pagkatiwalaan siya. Samantala, hindi malinaw ang mga layunin ni Maru. Maaaring naghihigante o may iba pang dahilan, pero nang makita niya sina Yoongi at Jae-hee, kumalma siya. Binati niya ito ng formal, kunwaring hindi kilala. Pero pinuna niya ito ng pahapyaw. Sinabi niyang nakita niya ito sa TV, reporter na naglalantad ng katiwalian. Natuwa si Eungi dito. Pinuri niya ang di umano'y integridad ni Jae-hee na nag-iwan dito na walang masabi. Sa sandaling iyon, pumasok si Chairman Nam at niyaya si Maru na mag-almusal kasama nila.
Sa hapagkainan, sinisiyasat ni Chairman Nam ang background ni Maru. Malinaw na sinagot ni Maru na pumanaw na ang kanyang mga magulang at tumigil siya sa pag-aaral para maging bartender. Nang pilitin siya ng chairman, tumanggi si Maru na magbigay ng detalye. Bumaling ang chairman sa anak, hiniling sumagot para kay Maru, kaya nanginig sa takot si Jae-hee. Matapang na sumagot si Yoongi, sinabing gusto niya si Maru ngayon at hindi mahalaga ang nakaraan nito. Dagdag niya, kung gusto ng ama niyang magsiyasat, dapat sa babaeng pakakasalan niya at sa nakaraan nito. Nagalit si Chairman Nam at binuhusan ng tubig ang mukha ng anak. Sa harap ng lahat, inalis ni Chairman Nam ang mana ni Eungi at sinabi kay Jae-hee na bayaran si Maru para umalis. Itinulak ni Abogado An ang chairman palabas, pero tumanggi si Eungi sa desisyon ng ama at hinabol ito. Naiwan sa silid ang dalawang dating magkasintahan, ngunit nagbago na si Maru. Tinanong niya si Jae-hee kung magkano ang balak nitong ibigay sa kanya. Nawalan ng composure si Jae-hee, nagduda sa motibo niya sa pamilya, inisip na gusto niyang maghiganti. Nilait niya si Maru, binanggit ang may sakit na kapatid at kriminal na nakaraan, hinimok kumuha ng pera at mamuhay payapa. Nagalit si Maru, pinalo ang baso, sinabing kung di siya nagpakulong, matagumpay na doktor na siya ngayon. Inakusahan niya si Jae-hee na di karapat-dapat sa luho, nangakong ibabalik siya sa dating mundo. Si Jae-hee, sira at takot, ay naiwan na walang masabi. Habang lumalabas si Maru, nakasalubong niya si Eungi. Pinunas niya ang buhok nito gamit ang panyo, nagpapakitang may ugnayan sila, parehong biktima ng mga suliranin ng pamilya. Pinagbawal ng ama ni Eungi ang pakikipagkita at humingi si Maru ng huling halik bilang pamamaalam. May atraksyon siya kay Eungi, ngunit naisip ni Maru na hindi angkop ang halik dito. Inaya niya itong magkita sa ibang lugar. Si Eungi, matapos tanggapin ang hiwalayan, ay muling nasaktan. Nalaman niyang tinanggal siya ng ama sa kumpanya. Nakulong si Eungi sa pagitan ng utos ng ama na iwan ang pag-ibig at trabaho. Ayaw niyang sumuko, kaya't dinala niya ang mga dokumento sa silid-pulong, desididong lumahok. Ngunit pagdating niya, nakitang nakakandado ang pinto. Walang takot sa ama, kumatok ng malakas si Eungi at sumigaw, ikinailang ng mga shareholder sa loob. Nang makita ang kanyang determinasyon, at tubiling inutusan ni Chairman Nam si Lawyer An na buksan ang pinto. Mahinahong pumasok si Eungi at naupo, ipinagpatuloy ang meeting na parang walang nangyari. Nagpatuloy si Chairman Nam sa meeting, ngunit nakatuon sa pagbebenta ng resort sa Japan para sa bagong proyekto sa Korea. Mariing tinututulan ni Eungi ang pagbebenta dahil paboritong lugar iyon ng kanyang ina. Sa pagbanggit sa dating asawa, nagalit si Chairman Nam at inutusan si Eungi na umalis. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-ama, ngunit walang epekto ang pagtutol ni Eungi sa desisyon ng ama. Para igiit ang kontrol, ibinigay ni Chairman Nam ang proyekto kay Jae-hee na lalong nagpalalim sa pagkabigo ni Eungi. Nang marinig ito, natulala si Jae-hee, natatanto na nagsimula ng magbunga ang kanyang mga pagsisikap. Samantala, si Eungi, na pakiramdam ay natalo at nawala, ay tumawag kay Maru. Gusto niyang lumapit sa kanya, pero sabi ni Eungi, pumunta siya sa maliit na isla sa Japan para alalahanin ang kanyang ina. Ibinahagi niya ang kanyang pagkabalisa na malapit na siyang paalisin sa bahay. Pinatiyak siya ni Maru, sinasabing tatanggapin niya ito at bibigyan ng lugar sa kanyang tahanan kahit hindi ito malaki. Habang nag-uusap sila, bigla na lang lumitaw si Jae-hee sa isla, nandoon din para sa pagbebenta ng resort. Walang ibang tao mula sa kumpanya, kaya lumabas ang tunay na ugali ni Jae-hee, ipinakita ang kanyang mga ambisyon. Hindi napansin ni Eungi na nakakonekta pa rin ang tawag niya kay Maru. Nag-alala siya dahil nawala na ang dating pagkatao ni Jae-hee. Ang babaeng dating masipag sa pangarap, ang minahal niya, ay nabulok sa yaman. Hindi matanggap ni Eungi ang pagbebenta ng resort, pero kahit magdamag siyang nag-isip, wala siyang nakitang butas. Nawala ng pag-asa, humiga siya sa damo at sumigaw na ayaw sumuko, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang magagawa. Sa sobrang pagod, nakatulog siya sa damuhan hanggang umaga. Kinaumagahan, may pares ng paa ang lumitaw sa tabi niya. Akala niya, romantic moment ito, pero nagulat siya nang iangat at itinapon sa lawa. Ang taong iyon ay si Maru na dumating para hanapin siya. Natakot, gumapang si Eungi palabas ng tubig at narinig si Maru. Gising ka na, ituloy mo. Kahapon, bumisita si Abogado An sa bar ni Maru para balaan siyang wag makialam kay Jae-hee. Ngunit si Maru, na nagsakripisyo ng gintoy taon at ipinagkanulo, ay hindi madaling magpatawad. Kaya agad siyang pumunta sa isla sa Japan kung nasaan si Eungi. Dumating siya ng hating gabi, pero abala pa rin si Eungi sa trabaho. Ayaw niyang guluhin ito, kaya naghintay siya sa labas buong gabi. Tila hindi lang paghihiganti ang layunin ni Maru. Sa kaibuturan ng puso, may namumuong damdamin siya para kay Eungi. Nang makitang pagod at nakahiga sa damo, napag-isipan niyang tulungan ito. Tinawagan ni Maru ang kaibigan niyang si Jae-gil sa Korea. Bagamat madaling maloko, magaling si Jae-gil sa usaping pera. Nang gisingin siya ni Maru para humingi ng tulong, medyo nagalit si Jae-gil. Ngunit dahil kaibigan niya si Maru, tinuruan niya ito buong gabi tungkol sa financial statements. Hindi nagtagal, gumana ang matalas na isip ni Maru. Nakahanap siya ng paraan para itaas ang kita ng resort nang hindi ito ibinebenta. Kinabukasan, matapos itapon si Eungi sa tubig, ibinahagi niya ang plano. May iba't ibang negosyo ang ama ni Eungi at may nakitang halos bangkarote na kumpanya si Maru.
Gayunpaman, sa industriya, alam na lumalago ang kumpanya dahil sa pagmimina. Sa pagtitipon ng kapital mula sa kumpanyang iyon at pagbebenta ng mga kumpanyang hindi kumikita sa ilalim ni Yoongi, makakalikom sila ng sapat na pondo para sa ama niya na mamuhunan sa Korea nang hindi ibinebenta ang resort. Namangha si Yoongi sa kanyang galing, ngunit wala na siyang oras para magpasalamat ng maayos. Kaya nangako siya na pagkatapos ng labanan, magpapasalamat siya sa kanya ng halik. Agad na tinawagan ni Yoongi si Jae-hee para ipagpaliban ang pagpirma ng kontrata. Pero hindi naman tanga si Jae-hee. Inayos niya na dumating ng mas maaga ang mga kasosyo para pirmahan ang kontrata. Pagdating ni Yoongi, tapos na ang lahat. Natigilan si Yoongi sandali. Hahayaan ba niya na masayang ang pagsisikap nila ni Maru? Hindi matanggap ni Yoongi iyon. Pinunit ni Yoongi ang kontrata sa harap ng mga kasosyo at ni Jae-hee. Naging walang silbi ang pangunahing kontrata dahil dito. Habang buhay siya, walang papayagang bumili o magbenta ng resort. Tinawagan ni Yoongi ang ama para ipaliwanag ang paraan ng paglikom ng pondo. Bago siya makapagsalita, inagaw ni Jae-hee ang telepono at sinampal siya. Mayabang na sinabi ni Jae-hee na bilang madrasta, di niya papayagang bastusin siya. Ipinaalala niya na gusto ng ama ni Yoongi ibenta ang resort para kalimutan ng ina. Sabi pa niya, madali lang naman daw makalikom ng pera para sa kapital. Lubos na nalungkot at nasaktan si Yoongi sa mga salitang ito. Hindi niya maintindihan ng ama. Sumigaw siya sa frustrasyon, di makatayo. Gusto lang ni Yoongi panatilihin ang alaala ng ina at tulungan ng ama. Di niya alam, gusto pala ng ama niyang burahin lahat ng bakas ng kanyang ina. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa. Mabuti na lang, nandoon si Maru para sa kanya. Tinawagan niya si Yoongi at binigyan ng pag-asa. Sinabi niyang speaker ang tawag para marinig ng mga kasosyo. Inasahan na ni Maru ang sitwasyong ito, kaya inimbestigahan niya ang kumpanya at natuklasan ang madilim na lihim. Dati, nasangkot ang kumpanya sa pagdumi ng tubig dahil sa kemikal na naging dahilan ng malawakang pagkondena. Ngayon, nagpalit lang sila ng pangalan para makapagpatuloy. Ang plano pala ay gawing kumpanya ng kemikal ang resort. Kung malaman ng mga taga roon ang nakaraan ng kumpanya, tiyak na idedemanda sila ulit. Matapos ang banta, natakot ang mga kasosyo at nagtagumpay si Yoongi sa harap ni Jae-hee. Pagkatapos nito, nagkita sina Yoongi at Maru para magdiwang. Samantala, si Chairman Nam, bagamat tila malupit, ay may pagmamahal sa anak. Gusto niyang protektahan si Yoongi sa sariling paraan, kaya naging mahigpit siya. Alam din niya ang damdamin ni Lawyer Park sa anak, kaya ipinagkatiwala niya si Yoongi sa kanya. Nangako si Lawyer Park na kahit ipagkanulo ng lahat si Yoongi, siya'y mananatili at poprotekta. Paglabas niya, sinundan siya ng katulong para ibigay ang larawan na nahulog niya. Tinanong ni Chairman Nam kung kilala ng katulong ang lalaki sa larawan. Sumagot siya na nakita niya ito at nagsauli ng sobreng may 1 bilyong won kay Jae-hee. Agad na naghinala si Lawyer Park na may koneksyon sina Jae-hee at Maru. Nang suriin niya ang CCTV, nagulat siya nang makitang si Jae-hee lihim na nakipagkita kay Abogado An na nagtaksil kay Chairman Nam. Kay Yoongi naman, ito ang unang beses na nag-ayos siya para sa sarili, naghahanda para sa taong nagpakilig sa kanya. Suot ang pinakamagandang damit, naghintay siya sa bus stop para kay Maru. Ngunit nahuli si Maru dahil bago yon, tinawagan siya ni Jae-hee para magkita. Ayaw na sana niyang pansinin. Pero nang sabihing miss na siya nito, muling sumibol ang sakit ng pagtataksil kaya't napilitan siyang pumunta. Dumating si Maru sa tagpuan, pero binigyan lang ng 10 minutong usapan si Jae-hee. Dahil sa maikling oras, inaalala niya ang nakaraan. Umaasang magbabago ang isip ni Maru at titigil sa pakikialam sa buhay niya. Ngunit pagkalipas ng 10 minuto, malamig siyang tumalikod at umalis. Kahit gaano pa siya magmakaawa, si Jae-hee, alam na may nararamdaman pa rin ito. Tumalon sa tubig. Walang pag-aatubili, tumalon si Maru para sagipin siya. Ginawa niya ang CPR sa babaeng nagtaksil, na pagitan ng pag-ibig at galit. Sa sandaling iyon, mahirap malaman kung ang kilos niya ay dahil sa pag-ibig o sama ng loob. Sa huli, pinili ni Maru ang tunay na nagmamahal sa kanya. Iniwan si Jae-hee. Samantala, patuloy na naghintay si Yoongi. Matiyaga ngunit balisa. Si Maru, matapos iligtas si Jae-hee, dinala siya sa resort at ikinabit sa IV drip. Nang magkamalay si Jae-hee, agad siyang nagtanong kung hindi pa ba siya nakalimutan at kaya ba siya pumunta sa Japan. Pinilit ni Maru na linawin na hindi para sa kanya. Pero tinanong ni Jae-hee kung bakit niya siya ililigtas kung wala siyang pakialam. Si Maru, hindi alam ang isasagot, ay nahuli sa patibong na inihanda ni Jae-hee. Sinimulan niyang manipulahin siya. Nagpapahiwatig na babalik siya tulad ng dati. Kung siya ang dating Maru, baka naloko siya. Pero ngayon, iba na siya. Tinanong niya kung hanggang kailan niya gagamitin ang mga taktikang ito at ipagpapatuloy ang panlilinlang. Sinabi niyang ang babaeng minahal niya noon ay si Jae-hee, pero ang nasa harap niya ngayon ay iba na. Natigilan si Jae-hee sa mga salita ni Maru. Pagkaalis niya, naalala ni Maru ang tipanan nila ni Ingi at nagmadali sa tagpuan. Pagdating niya,
Nakita niya si Yoonji na naghihintay, nakatulog sa tulay. Hindi siya umalis, tanda ng paggalang niya sa pangako nila. Si Yoonji ang dahilan kung bakit naniwala muli si Maru sa pag-ibig. Hindi niya masabi ang nararamdaman, kaya ibinuhos niya ito sa isang madamdaming halik. May tunay na damdamin si Maru kay Yoonji, pero kung kailangan niyang gamitin siya para maghiganti, wala siyang magagawa. Malabo ang hangganan ng pag-ibig, galit at pagnanasa kay Maru na humila kay Yoonji mula sa pagkamausisa tungo sa pag-ibig. Sa Korea, ang pag-ibig ni Yoonji kay Jae-hee ay isang damdaming tanging si Jae-hee lang ang nakaramdam. Mula sa intriga hanggang tunay na pag-ibig sa kanya. Sa Korea, humingi si Yoonji ng payo sa butler kung saan bumili ng magagandang damit at matuto ng makeup. Nagulat ang butler sa kanyang kahilingan. Pag-uwi ni Yoonji, nagulat siya nang makitang nakaimpake na ang kanyang mga gamit at naroon ang kanyang ama kasama si Jae-hee, handa nang umalis. Agad na naintindihan ni Yoonji kung sino ang may pakana nito. Walang awang pinalayas ni Pangulong Nam si Yoonji, kinumpiska pa ang kanyang mga credit card, kotse at hotel card. Bagamat nasasaktan si Yoonji, hindi ito dahil sa malupit na pakikitungo ng kanyang ama. Sanay na siya sa ganitong uri ng pagtrato mula sa kanya. Ang tunay na nasaktan sa kanya ay ang alam niyang naprotektahan niya ang resort na nagpapanatili ng alaala ng kanyang ina. Gayunpaman, walang pakialam ang kanyang ama. Ginamit ang sitwasyon para ilabas ang galit sa kanya. Ipinahayag ni Pangulong Nam ang kanyang dismaya, sinisisi si Yoonji sa pagsira ng negosyo at hindi pag-amin ng pagkakamali. Pinuna niya ito sa pagnanais makipagtalo, dapat daw mas malalim ang pag-unawa nito bilang tagapagmana. Ang ganitong pagpapalaki ang humubog sa matatag na pagkatao ni Yoonji. Hindi niya tinuring na mapanira ang kanyang mga aksyon, kundi pinakamabuti at matagumpay na desisyon. Sinabi ni Yoonji sa ama na aalis siya ng walang dadalhing bagahe. Aniya, kung walang isusuot, huhubad na lang siya dahil sa tingin ng ama, lahat ng sa kanya'y galing sa pera nito. Sa mga salitang iyon, umalis si Yoonji nang hindi lumingon. Namula ang mga mata ni Pangulong Nam, ngunit hindi man lang tumingin sa anak. Agad na hinabol ni Abogado Park si Yoonji. Inalok niya ang credit card, ngunit tumanggi si Yoonji. Ibinigay niya ang wallet na may susi ng kotse para ibalik sa ama. Bago umalis, pinaalalahanan ni Yoonji si Abogado Park na tulungan pa rin ang kanyang ama. Kumpiyansa si Yoonji dahil alam niyang sa bahay ni Maru siya tutungo. Sa loob, masayang sumasayaw si Jae-gil habang sinasaway siya ni Choco dahil sa ingay niya sa gabi. Nang may kumatok sa pinto, agad tumakbo si Choco para buksan ito. Dahil nakilala na niya si Yoonji noon, hindi nakakaiba ang pagdating nito kay Choco. Gayunpaman, wala si Maru sa bahay ng oras na iyon. Kasama niya si Jae-hee. Mas tumpak, dapat pumasok si Maru sa trabaho pero napilitang makipagkita kay Jae-hee. Binili niya ang buong bar na pinagtatrabahuhan ni Maru para lang makausap siya ng pribado. Pilit na minamanipula ni Jae-hee si Maru, umaasang iiwan niya si Yoonji at babalik sa kanya. Tahimik lang si Maru, nakikinig sa pag-arte ni Jae-hee. Bigla, may mensahe mula kay Jae-gil na papunta raw si Yoonji sa bar para hanapin siya. Sinamantala ito ni Maru, tinawagan si Yoonji at malambing na kinausap. Nakatutok ang mga mata niya kay Jae-hee, halos hamong nagpapakita na naka-move on na siya at may iba ng kasintahan, kaya di na siya maaaring manipulahin. Napahiya si Jae-hee sa sinabi ni Maru habang si Yoonji, walang kaalam-alam, ay tuwang-tuwa. Agad na realize ni Jae-hee ang nangyayari at tinanong si Maru kung ginagamit niya si Yoonji para makaganti sa kanya. Pero sumagot siya na tunay niyang mahal si Yoonji. Dagdag pa niya, mula sa mayamang pamilya si Yoonji at dahil sa pagmamahal nito sa kanya, di niya ito kayang pakawalan. Sinabi niya kay Jae-hee na umalis na dahil magiging awkward ang sitwasyon kapag dumating si Yoonji. Pero walang hiya si Jae-hee, pinilit halikan si Maru nang aasar na gagawin din yon sa harap ni Yoonji pagdating nito. Sabi niya, kung lalabas ang totoo, pwede silang magdusa ng sabay. Hindi madaling kalabanin si Maru. Pilit niyang hinalikan si Jae-hee at kinuhanan ng litrato. Ipinaalam na ang dating inosenteng Maru ay matagal nang wala. Namatay sa bilangguan. Ngayon, kung gusto niyang kontrolin siya, hindi na ito magiging madali. Kahit malamig ang tinig ni Maru, nang makitang sumakit muli ang kasukasuan ni Jae-hee, hindi niya mapigilang makaramdam ng kirot sa puso. Samantala, sa labas ng bar, kakarating lang ni Yoonji. Ngunit pagbaba niya ng kotse, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Abogado Park na may larawan ni Jae-hee na lihim na nagtataksil sa kanyang ama. Si Yoonji, nababalisa, ay agad tumawag kay Abogado Park para itanong ang nangyari. Nang lumabas si Jae-hee, umalis na si Yoonji. Nang sandaling iyon, dumating si Abogado An para sunduin si Jae-hee. Bagamat alam ni Abogado An ang mga pakana ni Jae-hee, handa pa rin siyang magtiis at protektahan ito. Pagkatapos, nagmadali si Yoonji sa bar para makipagkita kay Abogado Park. Galit na galit siya, akala'y doctored ang litrato at naileak online. Hindi alam ni Abogado Park kung paano ito haharapin. Ngunit ipinaliwanag niya na kinuha ito mula sa CCTV sa labas ng bahay ng ama ni Yoonji at hindi binago. Ito ay isang babala. Si Jae-hee ay malapit kay Abogado An at madaling makukuha ang kumpanya. Kailangan ni Yoonji bumalik sa kumpanya kung saan niya sinira ang plano para sa resort. Mahihirapan siyang maibalik ang kanyang posisyon. Ang tanging paraan ay lutasin ang welga ng mga manggagawa bilang pagtubos sa kanyang mga nagawa. Doon lang siya makakabalik sa kumpanya at lalaban para sa kanyang lugar. Si Yoonji, ngayong kalmado, ay nagpa siyang sundin ang payo ni Abogado Park. Sinalubong niya ang mga nagwewelgang manggagawa at piniling makipag-inuman sa kanila. Simple lang ang patakaran. Ang matalo ay kailangang tugunan ang hiling ng kabilang panig. Nagsimulang uminom ng husto si Yoonji, umiinom ng maraming alak, isinapalaran ng lahat. Katabi niya si Abogado Park, nalulungkot sa nangyayari. Alam ni Yoonji na hindi na siya makakainom pa. Hindi naman talaga titigil ang welga ng mga manggagawa dahil para sa kanilang kapakanan ito. Kaya pinili ni Yoonji na umalis bago pa lumala ang sitwasyon. Gustong iuwi siya ni Lawyer Park pero tumanggi siya.
Samantala, nag-iisa si Maru sa bar hanggang hating gabi, naghihintay kay Yunji na nagsabing makikipagkita roon. Pero matapos maghintay ng matagal at walang bakas ng babae, napilitan siyang umalis. Sa pag-uwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yunji. Nang marinig ang boses, nalaman niyang lasing ito at naisip na gumagala pa rin. Pero nagulat siya nang makita itong nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Isa'y lasing, isa'y matino, hawak ang telepono, nag-uusap sa isa't isa. Nagtapat si Yunji, nagsabing parang hedgehog siya, maliit at nagpoprotekta lang sa sarili gamit ang mga tinik. Ngayon, ayaw na niyang maghirap pa. Gusto na lang niya ng matibay na balikat na masasandalan. Naintindihan ni Maru at pinapasok siya sa bahay para magpahinga. Habang tinitingnan ang mukha ni Yunji, may bumuhos na guilt sa kanya. Buong gabi siyang nanatili sa tabi nito. Kinaumagahan, nang magmulat si Yunji, nakita niya ang lalaking nakahiga sa tabi niya. Nagtatalon ang kanyang puso sa tuwa. Pagkagising nito, agad nagtanong si Yunji, "Ano naramdaman mo sa mga sinabi kong matamis kahapon?" Tinitigan siya ni Maru, nakakaakit ang mga mata nito. Bigla niyang sinabi, "Ang pagkikita sa akin ay parang malas. Kung tatakbo ka ngayon, baka may pag-asa ka pa." Hindi biro ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Tila ayaw nang gamitin ni Maru si Yunji. Ngunit kung mananatili siya, di niya alam ang mangyayari. Dahil mahal niya si Maru, biro lang ang tingin ni Yunji sa mga salitang iyon. Hinalikan niya ito bilang sagot. Samantala, nahihirapan si Abogado Park sa sitwasyon ni Jae-hee. Nakita niya ang video ni Maru na iniuwi si Yunji. Di niya alam ang totoong ugnayan ni Maru kina Jae-hee at Yunji, pero napansin na niya ito. Matapos ang tawag, nalaman niyang may relasyon na si Yunji kay Maru. Sa kabilang banda, malapit na ang kasal ni na Jae-hee at Chairman Nam. Isinama ni Abogado An si Jae-hee para magsukat ng wedding dress. Nakita niya si Jae-hee na nagniningning sa puting damit, bumilis ang tibok ng puso niya. Parang handa na siyang gawin ang lahat para kay Jae-hee. Habang sumusukat ng damit, may tumawag sa kanya, ang kanyang kapatid. Ang boses sa kabilang linya ay nagpanginig sa kanya sa takot, gaya ng dati. Samantala, umuwi si Maru at nakitang nabugbog ng todo si Jae-gil. Sabi ni Choco, hinanap siya ng kapatid ni Jae-hee at binugbog si Jae-gil at kinuha ang phone ni Maru. Kay Yunji naman, natalo siya sa inuman kaya kailangan niyang sumunod sa gusto ng mga manggagawa. Gusto nila ng dagdag sahod at benepisyo at pumayag si Yunji sa lahat ng kanilang hiling. Nag-alala sila sa magiging reaksyon ni Chairman Nam sa pagpayag ni Yunji. Optimistiko si Yunji. Ang worst ay matanggal lang siya sa household registry. Pagkatapos ayusin ang alitan sa trabaho, pumunta siya sa hintuan ng bus pabalik sa bahay ni Maru. Bago siya umalis, hindi siya pinigilan ni Abogado Park, pero binigyan siya ng file at sinabing buksan ito pagdating sa bahay. Pagdating sa lugar, may lumapit na kapitbahay at tinanong kung kilala niya si Maru. Sumagot si Yunji na oo at inabot ng babae ang isang litrato. Hiniling na ibigay ito kay Maru. Nabigla si Yunji nang makita ang litrato. Larawan ito ng pagtatapos ni Maru kasama si Jae-hee. Hindi aksidente ang pagbibigay ng kapitbahay ng lumang litrato kay Yunji. Siya ay sinuhol ni Abogado An para gawin yon. Akala ni Abogado An, yung tawag sa tindahan ng wedding dress ay pagbabanta ni Maru kay Jae-hee. Kaya gusto niyang gumanti kay Maru para sa kanya. Nang lumapit si Maru kay Yunji, mabilis niyang itinago ang litrato. Takot si Yunji sa totoo na niloko siya ni Maru at sa nakaraan nila ni Jae-hee. Higit sa lahat, takot siyang maghiwalay sila ni Maru. Kaya nagsinungaling siya na wala lang yon at okay lang siya. Napansin ni Maru na parang kakaiba ang girlfriend niya, pero nagmamadali siya kaya hindi na lang niya pinansin. Pumunta si Maru para kausapin ang kapatid ni Jae-hee, isang siga. Pagkakita nila, agad siyang nag-alok na maghiganti para kay Maru. Alam niya na 5 taon na ang nakalipas. Sinalo ni Maru ang sisi para sa kapatid niya. Tapos ngayon ay binigo siya nito. Samantala, hinanap ni Yunji si Abogado Park. Tinanong niya tungkol sa nakaraan ni Maru. Alam niyang kaya ni Abogado Park alamin ang kahit ano. Tama nga. Inihayag niya na nakulong si Maru noon dahil sa pagtatanggol sa isang tao, malamang kay Jae-hee. Ngunit, nagulat si Yunji na pinili niyang baliwalain ito. Ipinaalala ni Abogado Park na nilalapitan siya ni Maru para mapalapit kay Jae-hee. Pero ayaw maniwala ni Yunji, wala siyang pakialam sa nakaraan o anumang malalim na ugnayan nila. Binalaan pa niya si Abogado Park na huwag makialam kay Maru. Binalaan ni Maru ang kapatid ni Jae-hee na huwag galawin si Yunji kung hindi babalik siya sa kulungan ng 8 taon pa. Gayunpaman, ang kapatid ni Jae-hee na na-frame at nakulong ay hindi basta-basta papayag. Sinipa siya ni Maru ng mabilis at binigyan ng huling babala. Kung galawin niya si Yunji, papatayin siya ni Maru. Kay Abogado Park, kahit malamig si Yunji sa kanya, hiningi pa rin niya kay Chairman Nam na pabalikan si Yunji sa kumpanya. Nang tumanggi si Chairman Nam, nagbanta si Abogado Park na magbibitiw. Kung hindi pabalikan si Yunji, aalis na siya sa trabaho. Matapos magtrabaho ng matagal, napansin niya na may mali sa bigla ang lamig ng chairman. Napansin niyang may kakaiba. Tama nga, ipinaliwanag ni Abogado Park ang sitwasyon. Kung hindi makabalik si Yunji sa kumpanya, mawawalan siya ng gana. Sa labas, may mas mahalagang tao para sa kanya. Si Maru, simpleng lalaking gusto pa ring protektahan si Jae-hee. Ngayon, ginamit ng kapatid ni Jae-hee ang telepono ni Maru. Nagkamali si Jae-hee ng akala. Pero hindi na nagpaliwanag pa si Maru. Kinamumuhian na siya ni Jae-hee. Nang tanungin ni Chairman Nam, sinabi ni Jae-hee na sakim si Maru. Alam ni Chairman Nam na nasa bahay ni Maru si Yunji, kaya pinagawa niya kay Jae-hee ng plano. Samantala, kauuwi lang ni Maru nang anyayahan siya ni Yunji sa bundok. Nagplano silang umupo, uminom, at mag-enjoy sa tanawin habang nag-uusap. Kahit nagmamahalan sila, alam ni Yunji na iba ang pagkagusto sa tunay na pag-ibig.
Sinabi niya kay Maru na kung makasal siya sa tunay niyang mahal, mag-imbita siya. Kahit hindi siya dadalo, magpapadala siya ng regalo bilang pagbati. Parang nahalata ni Maru na may alam si Eunji, pero hindi siya natakot. Madalas niyang binalaan si Eunji na kasama siya ay parang malas. Si Eunji ay matatag nang malaman niyang ginagamit lang siya. Mahinahon niyang sinabi kay Maru na dapat na silang maghiwalay. Hindi siya nagpilit o nagdahilan dahil alam niyang nagkamali siya. Pareho silang matatag at malungkot, hindi umiyak kahit nalulungkot. Si Eunji, pagod na pagod, ay pabalik nang lumitaw si Jae-hee. Ayon sa utos ni Chairman Nam, dumating si Jae-hee para ibalik siya. Samantala, nang umuwi si Maru, may biglang tumama sa kanya at nawalan siya ng malay. Ito ay malupit na gawa ni Jae-hee. Dati na niyang iminungkahi kay Chairman Nam na kumuha ng mga goons para agad na harapin si Maru. Ngunit ayaw ito ng chairman at inutusan siyang ibalik muna ang kanyang anak. Pero si Jae-hee, nagalit na, ay nagpa siyang kumilos mag-isa. Habang binubugbog si Maru ng 2 gun, tumawag si Jae-hee. Iniabot ng isa sa mga gun kay Maru ang telepono. Walang pakialam si Jae-hee kung mabuhay o mamatay si Maru habang kausap niya ito. Nagpadala siya ng tao para ibigay ang mga dokumento ng mahahalagang ari-arian, pabrika at pera para lang ilayo siya kay Eunji. Inalok niya ito ng tirahan, pera at posisyon at hiniling na sundin ang kanyang mga utos. Kung gusto niyang umalis ng bansa, may nakahanda ng plane ticket para sa kanya. Pero kung hindi siya susunod, pipilitin niya si Chairman Nam na saktan ang mga mahal ni Maru sa buhay. Kahit si Jae-hee ang may gawa nito, ginamit niya si Chairman Nam bilang pananggalang. Hindi inasahan ni Maru na sa huli, siya pa ang magpoprotekta kay Jae-hee sa kabila ng mga ginawa nito. Mabuti na lang at may mabuting kaibigan si Maru kay Jae-gil. Nang malaman niyang binugbog si Maru, agad isinama ni Jae-gil si Choco sa biyahe para magtago. Nag-alala siya na baka matroma si Choco kung makita ang kapatid na bugbog, kaya inilayo niya ito sandali para makapagpahinga si Maru at para maitago rin sila sa mga taong maaaring magtangkang saktan ang pamilya ni Maru. Iniuwi ni Jae-hee si Eunji at nakarating kay Chairman Nam ang balita tungkol sa halik niya kay Atyeon. Galit na galit. Tinawagan niya si Atyeon Park para tanungin kung bakit hindi niya ito inireport. Ipinaliwanag ni Atyeon Park na natatakot silang mabigla ang chairman kaya hindi nila sinabi. Nang malaman ni Chairman Nam na alam din ito ng anak, labis siyang nahiya at halos himatayin. Inutusan ni Chairman Nam si Atyeon Park na itago ang kaalaman sa pagtataksil ng asawa at binigyan siya ng kapangyarihan para gumawa ng planong paghihiganti. Gaano man kasama ang plano, kung magtagumpay si Atyeon Park sa paghihiganti, ipapakasal ni Chairman si Eunji sa kanya. Simple lang ang layunin. Ikulong sina Atyeon at Jae-hee ng higit 30 taon. Samantala, napansin ni Atyeon ang security camera sa labas ng bahay ni Chairman Nam. Mukhang naitala ng camera ang halik nila ni Jae-hee. Malapit na siyang mabunyagan, kaya nag-iisip na siya ng paraan para makatakas. Si Eunji naman, kahit pagod na pagod, determinadong umalis ng bahay para hanapin si Maru. Nakipaghiwalay siya kahapon at dahil hindi siya pinigilan, labis siyang nalungkot. Narinig ni Eunji ang banta ni Jae-hee. Pero di siya makalabas dahil may mga bantay na iniutos ng kanyang ama. Galit na tinawag ni Eunji si Jae-hee na masamang babae, inakusahan ng malupit na pakana at pagpapabugbog kay Maru. Dahil silang dalawa lang, inamin ni Jae-hee na siya nga ang nagplano ng pag-atake. Ngunit maya-maya, may tawag si Jae-hee mula sa kanyang kapatid. Doon niya nalaman na lagi siyang pinoprotektahan ni Maru at napuno siya ng matinding guilt. Gayunpaman, panandalian lang ang pakiramdam na iyon. Dahil sa guilt, nagluto si Jae-hee ng paborito ni Maru, nag-ayos at balak siyang hanapin. Sakim si Jae-hee sa yaman at pag-ibig. Pero si Eunji ang tunay na nagmamahal kay Maru. Sa gitna ng ulan, palihim siyang lumabas para hanapin si Maru. Naglakad ng nakapaa, tumayo sa harap ng pinto at tinawag ang pangalan niya. Nakalak ang pinto at walang sumagot. Determinado, nagpasya siyang tumayo roon sa ulan. Sumakit ang puso niya nang makitang lumabas si Maru, bugbog at pasapasa, para lang salubungin siya. Nang makita ang namamagang mukha ni Maru, labis na nasasaktan si Eungi. Hindi niya alam kung gaano siya sinaktan ng mga masasamang tao. Luhay humalo sa ulan, umaagos kasama ng lungkot ng kanyang puso. Kay Maru ang unang halik niya. At siya ang unang taong tunay niyang minahal. Sa sandaling iyon, tanging nais ni Eungi ay makita siya araw-araw. Pinunasan ni Maru ang luha niya, sinabing siya'y replika, handang magpatawad dahil sa pag-ibig. Tinalikuran ni Eungi ang yaman, man at puot, para sa bagong buhay kasama si Maru. Naantig ng kanyang katapatan, ang damdamin ni Maru na nagsimula bilang pagmamahal ay unti-unting naging pag-ibig. Mahigpit niya itong niyakap. Nais man niyang maging tapat nang makita si Jae-hee. Tumigas ang mga mata ni Maru na may halong galit at pag-ibig. Nagbabangayan ang dalawang damdamin sa loob niya, ngunit matatag ang yakap niya kay Eungi. Handa siyang gamitin ito para maghiganti sa babaeng nasa harapan niya. Inakay ni Maru si Eungi papasok para gamutin ang mga sugat sa paa nito. Nadurog ang puso ni Eungi nang makita ang mukha ni Maru, malupit na binugbog ng mga taong iyon. Gusto niyang tanungin ito tungkol sa mga pinsala, ngunit patuloy na inilihis ni Maru ang usapan. Sinabi niyang bibili siya ng pagkain para sa kanya, kahit na siya mismo'y nasasaktan. Bagamat may sakit pa rin, kumuha siya ng payong at lumabas. Dumaan siya sa pagkaing iniwan ni Jae-hee, ngunit hindi niya ito magawang hawakan. Nasusuklam siya sa pagkakakita nito, tulad ng nararamdaman niya kay Jae-hee mismo. Pag-uwi niya, nakita niya si Eungi, ang babaeng pinakamamahal sa kanya, natutulog habang naghihintay sa kanya.
Maingat niya itong inihiga sa kama at tinakpan ang mga binti. Habang pinapanood siyang mahimbing na natutulog, hindi alam ni Maru ang gagawin. Dapat ba niyang itigil o hayaang mangyari ang mga bagay habang patuloy ang paghihiganti? Ngunit nakita niya ang sulat na iniwan ni Eungi para sa kanya. Ito'y larawan na minsan ibinigay ni Jae-hee kay Maru noong nakaraan. Inanyayahan niya itong mag-enjoy sa lugar, tulad ng kanilang unang date. Ngunit wala na ang nakaraan, at nasa harap na niya ang kasalukuyan. Si Eungi ang tunay niyang mahal at kailangan niyang mahalin ito ng tapat, anuman ang mangyari. Kaya kinabukasan, pumunta si Maru sa mall para bumili ng damit at sapatos para kay Eungi, para sa kanilang biyahe. Nang tumawag si Jae-hee, hindi niya ito sinagot, kaya nagalit ito ng todo. Mas nag-aalala rin siya ngayon, lalo't nalaman ni Chairman Nam ang tungkol sa kanila ni Lawyer An. Sinabi ni Abogado An kay Jae-hee na binago ng chairman ang kanyang habilin at malamang na ipamana ang lahat kay Eungi, hindi sa kanya o sa kanyang anak. Matapos ang ilang taon ng kahihiyan bilang kabit, nalungkot si Jae-hee dahil wala siyang napala. Dahil parang wala nang ibang pagpipilian, nagpasya siyang manipulahin si Maru sa huling pagkakataon. Hindi niya makontak sa telepono, kaya nagpadala siya ng voice message, nagsasabing gusto siyang patayin ng kapatid, at nagmamakaawa kay Maru na sunduin siya. Pagbalik ni Maru dala ang pagkain, natanggap niya ang voice message. Naghihintay si Eungi sa loob, ngunit pinili niyang tawagan si Jae-hee, nagpapakita ng pag-aalala. Muli, pinili ni Maru na iwan ang taong nagmamahal sa kanya at pumunta kay Jae-hee. Lumabas si Eungi at nakita lang ang mga shopping bag na naiwan, may mensaheng nagsasabing siya'y abala. Ngunit, inilantad agad ni Jae-hee ang kasinungalingan ni Maru sa pag-text kay Eungi na pupunta si Maru sa kanya. Dumating si Maru sa bahay ni Jae-hee, ngunit nakita itong lubos na magulo. Malinaw na si Jae-hee ang nagplano ng lahat ng ito. Nang makitang sugatan si Jae-hee, agad na naghanap si Maru ng gamit panggamot. Pero bago tumulong, tumawag ang kapatid ni Jae-hee, humihingi ng piyansa mula sa presinto. Naloko raw siya sa pag-inom ng mahal na alak, di makabayad at nagkagulo sa presinto sa Busan. Nasa sul si Maru at bigla siyang natanto. Kung nasa Busan ang kapatid niya, sino ang sumugat kay Jae-hee? Sa wakas, naunawaan niyang siya pala'y niloloko lang ni Jae-hee. Nagpatuloy si Maru sa pakikipaglaro, ginagamot ang sariling sugat ni Jae-hee. Samantala, dumating si Eungi, puno ng kabiguan at pighati. Narinig niya ang masakit na salitang binitiwan ni Maru kay Jae-hee mula sa puso. Sinabi niya na mas naiintindihan siya nito kaysa kanino man at alam niyang lagi siyang naiimpluwensyahan nito. Inamin niyang hindi paghihiganti ang gusto kundi ibalik siya sa dating pagkatao. Tuwing nagsasabing nasa panganib siya, agad siyang tumatakbo para tulungan ito. Mukhang tanga si Maru, iniwan ang lahat para kay Jae-hee na umiiyak at nangangakong isasakripisyo ang lahat para sa kanya. Hindi na makatiis si Eungi sa mga naririnig, tumalikod siya ng luhaan, nasaktan at naramdamang ipinagkanulo. Isinumpa niya ang sarili sa pagmamahal sa taong lubhang nakakulong sa sariling damdamin. Ngunit bago umalis si Eungi, biglang nagsalita si Maru ng totoo. Ipinahayag niyang simula ngayon, wala na siyang pakialam kahit mapunta man si Jae-hee sa impyerno o mas malala pa. Natapos na ang nararamdaman niya para rito. Nagulat si Jae-hee, hindi makapaniwala sa sinabi niya, lalo na't sa lahat ng pinagdaanan nila. Sa sandaling iyon, pinagnilayan ni Maru ang nakaraan, naalala kung bakit niya minahal si Jae-hee noon. Hindi dahil sa espesyal na koneksyon, kundi dahil malakas siya, tagapagtanggol ng mahihina. Ngunit nang di na kailangan maging matatag, gumamit siya ng panlilinlang at manipulasyon. Sa puntong ito, silang tatlo'y naiwan sa sakit, bawat isa'y nalulungkot. Nakita ni Maru si Eungi na dumaan at napagtanto na alam na niya siguro ang lahat. Tumawag si Jae-hee para itanong kung mahal niya si Eungi. Hindi sinagot ni Maru ang tanong. Sa halip, sinabi niyang pinagsisihan ang paghila sa kanya sa lahat ng ito. Mula ngayon, mamahalin niya ng tapat si Eungi. Tinawagan ni Maru si Eungi, di sumagot, at pag-uwi, wala siyang nakita. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang pumuno sa kanyang puso. Alam ni Jae-hee na kailangan ng umalis at hanapin ang huling pag-asa. Noong reporter pa siya, nakatanggap ng balita tungkol kay Chairman Nam. Agad siyang pumunta sa hotel para makipagkita sa isang lalaki. Binigyan niya ito ng ebidensya tungkol sa madudumot na fundraising at illegal na real estate investments ni Chairman Nam. Hinihikayat itong ilathala para maghiganti. Ngunit dahil nakaugnay siya kay Chairman Nam, tumanggi siyang tumulong kaya't nagalit ang lalaki at sinubukang saktan siya. Sa panganib, lumaban si Jae-hee, kumuha ng bote ng alak at ibinato sa ulo nito saka itinulak sa pader na agad na ikinamatay nito. Si Maru ang umako ng sala at nakulong ng 5 taon. Sa kasalukuyan, ang ebidensya tungkol sa ilegal na pamumuhunan ni Chairman Nam ay nasa kamay pa rin ni Jae-hee. Pabalik kay Eungi, nagmaneho siya sa pinakamalapit na dalampasigan, ngunit natuklasan na ito ang beach sa larawan. Kumuha siya ng litrato, naisip na dito sana sila pupunta ni Maru ngayon, pero si Jae-hee ang pinili nito kaysa sa kanya. Nakaupo pa rin si Maru sa bahay, matiyagang umaasang babalik si Eungi. Nagpadala lang si Eungi ng larawan ng beach, at agad siyang tumakbo papunta roon. Samantala, ang iba ay may sariling plano. Mahigpit na hawak ni Jae-hee ang mga dokumento, si Abogado Park ay nagbabalak ng paghihiganti at si Abogado An ay naghahanda para tumakas. Dumating si Maru sa beach at natagpuan si Eungi. Hindi niya binanggit ang nakaraan, pinuri lang ang tanawin. Tapat na nagtapat si Maru, minsan daw binalak niyang puntahan ito kasama ang mahal niya pero di natuloy. Ang taong iyon ay si Jae-hee. Piniling maging tapat ni Maru, umaasang patatawarin siya ni Eungi. Hindi siya binigo ni Eungi. Siya'y taong di gaanong alintana ang nakaraan ng iba. Gusto lang niyang makasama si Maru sa kasalukuyan. Basta't tapat siya, patatawarin siya nito. Dahil mahal niya si Eungi, ayaw siyang idamay ni Maru sa gulo, kaya sinabi niyang maghiwalay na sila. Hindi umiyak si Eungi. Gusto lang niyang tanungin kung totoo ang lahat ng sinabit ginawa nila.
Bahagi ba ito ng plano niya? Simple lang ang sagot ni Maru, kaya nawala ng composure si Yoongi. Tinanggap niya ang pagiging hangal at niyakap si Maru na kiusap na magsimula sa ibang lugar. Sinabi niyang kung susunod siya, mahihirapan siya. Malamig na sumagot si Maru na mahal niya si Jae-hee at gagawin ang lahat para makuha ito. Ang mga salitang ito ang nagtulak kay Yoongi sa lubos na kawalan ng pag-asa. Sa totoo lang, sa pagsasabi nito, marami pang pinigilan si Maru. Sa kabilang pangyayari, si Jae-hee, para protektahan ng anak, ayaw mawala ng lahat. Dinala niya ang mga dokumento sa opisina ng chairman at tumingin ng diretsyo sa mata nito. Nawala ng pasensya si Chairman Nam at sumigaw na nagdulot ng atake sa puso. Pero hindi lang iyon ang nangyari. Ipinakita rin ni Jae-hee ang mga masasamang ginawa niya sa buong karir niya. Hindi niya alam, kausap pala ni Chairman Nam si Lawyer Park sa telepono. Narinig niya ang buong usapan nilang dalawa. Sinimulan siyang pagsabihan ni Jae-hee na para protektahan ng chairman, isinakripisyo niya ang buong buhay niya. Isinuko pa niya ang lalaking pinakamamahal niya sa buong mundo. Pero ngayon, gusto na siyang itaboy, kaya wala siyang choice kundi kumilos ng ganito. Malinaw din sinabi ni Jae-hee na ang taong mahal niya noon pa man ay si Maru, na lalong nagpagalit kay Chairman Nam at nagpalala sa kanyang sakit sa puso habang inaabot ang gamot. Para lamang malamang hindi niya ito maabot, dinampot ni Jae-hee ang bote ng gamot at nagmakaawa kay Chairman Nam na pantay-pantay na hatiin ang mga ari-arian para sa anak niya habang kusang aalis siya o tatanggap ng anumang parusa. Patuloy na nagmamakaawa si Jae-hee kahit hindi na makaresponde si Chairman Nam dahil sa atake sa puso. Sa huli, namatay siya doon mismo. Si Abogado Park, na nakarinig ng usapan, ay lubos na nabigla. Sinubukan ni Jae-hee na tawagan ang ospital, ngunit pinigilan siya ni Abogado An. Ngayong patay na si Chairman Nam, hindi lang sila ligtas, kundi makukuha rin nila ang lahat ng ari-arian niya. Sa simula, matigas ang ulo ni Jae-hee at pinilit kumuha ng telepono para tumawag. Sumigaw pa siya para sa butler, pero agad siyang pinaalalahanan ni Abogado An na ito ang buhay na pinagsakripisyuhan niya. Kung gusto niyang panatilihin ito ngayon, kailangan niyang maging kontrabida. Naisip ang anak. Unti-unting tinanggap ni Jae-hee ang madilim na landas na impluwensyahan ni Abogado An. Ang kanilang kalupitan ay narinig lahat ni Abogado Park. Datay mabait siya, pero ngayon, hindi na niya sila mapapatawad kailanman. Samantala, nakaupo pa rin si Maru sa dalampasigan hanggang gabi. Ang layunin niya sa buhay ay kanyang itinaboy, at si Yoongi, sugatan ng puso, ay pauwi na. Sa daan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Abogado Park tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Labis siyang nagulat sa balitang ito at muntik nang makaaksidente. Sa isang araw, nawala ang minamahal niya at tanging pamilya. Paano kakayanin ni Yoongi ang ganitong katotohanan? Umikot siya at nakasalubong ang kotse ni Maru, pauwi rin. Bigla, lumiko si Yoongi at tumakbo sa kabilang direksyon. Pinindot niya ang gas, gustong banggain si Maru at di ito umiwas. Sa halip, ngumiti lang siya ng bahagya. Kung ito ang parusa niya, handa siyang tanggapin ito. May malakas na banggaan at inulat ang pagkamatay ng chairman. Nakunan ng mga reporter ang aksidente ng anak niya. Maya-maya, may namimigay ng flyer para kay Yoongi na nawala sa ospital. Samantala, nakatayo si Jae-gil sa harap ng puntod, umiiyak. Sa likod niya ay grupo ng taong tumatawag sa kanya bilang Young Master. Sinabi nila na panahon na para umuwi at manahin ang kumpanya. Lumabas na ang malapit na kaibigan ni Maru ay tagapagmana ng mayamang negosyo. Ngunit gusto ni Jae-gil na mamuhay ng normal, kaya tumanggi siyang bumalik. Isang taon ang lumipas at hindi pa rin natagpuan si Yoongi. Lahat ng ari-arian ay kay Jae-hee na kasama si Abogado An, habang si Abogado Park ay maliit na abogado na lang. Isang taon na ang nakalipas, narinig ni Abogado An si Chairman Nam sa telepono kay Abogado Park. Agad niyang kinuha ang telepono at pinantaan si Abogado Park na huwag tumawag sa pulis. Nalaman niya ang sikreto ni Abogado Park. Sangkot ang ama sa aksidenteng pumatay sa ina ni Yoongi. Ngayon magkakampi na silang dalawa. Kung ipagkanulo sila ni Abogado Park, ipapakita ni Abogado An kay Yoongi ang ebidensya at hindi na siya magtitiwala kay Abogado Park. Pinipilit siyang manahimik at magtakip para sa kanila. Pagbalik sa kasalukuyan, buhay pa pala si Maru. Sa halip, naging mandaraya siya, handang gawin ang lahat para sa pera. Walang pakialam sa damdamin ng iba. Dahil dito, lubos na nadismaya sina Choco at Jae-gil. Ngunit nang gumabi, malungkot na tinitigan ni Maru ang larawan ni Yoongi, hindi mapigilan ang pag-iisip sa kanya sa nakaraang taon. Ang layo nila sa isa't isa ang parusa na ibinigay ni Yoongi sa kanya. Tumakbo si Jae-gil, umiiyak at nagmamakaawa kay Maru na bumalik sa dati niyang pagkatao. Nang ipagkanulo siya ni Jae-hee, hindi siya nagbago. Pero ngayon, dahil nawawala si Yoongi, bakit siya naging ganito? Para kay Maru, ang mawalan ng taong nagmahal, ng higit pa sa buhay ay sugat na hindi gagaling. Si Jae-hee naman ay lubos na nagbago, naging babaeng mahilig mang-agaw ng asawa ng iba. Si Yoongi, na akalay patay na, ay buhay pa pala, ngunit nawala ang lahat ng kanyang alaala. Nang dalhin siya ng butler sa dating tirahan ni Maru, masaya siyang nakipaglaro sa mga bata. Kahit wala siyang maalala, ang pangalang Maru ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Nang oras ding iyon, lumabas si Maru at nang makita siya, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Matapos ang isang taong pangungulila, bigla na lang siyang lumitaw sa harap niya. Ngunit hindi niya matanggap na totoo ang nangyayari. Nilapitan ni Maru si Yoongi, pero nang buksan niya ang kamera, hindi siya nakilala nito. Alam lang niya na dating magkakilala sila, nagmahal at namuhi sa isa't isa. Nagpakilala si Yoongi at sinabing sa kamera, sila lang dalawa ang nandoon. Tinanong niya kung ano ang relasyon nila, kung naging magkasintahan ba sila noon. Hindi magawang sagutin ni Maru ang tanong na yon.
Kung ito ang dahilan ng Diyos para mahalin muli ni Maru si Yoongi, tiyak na sasamantalahin niya ito. Iniuwi niya si Yoongi. Sinabi ng tapat na butler na nasira ang utak ni Yoongi sa aksidente, na wala ang alaala at nakalimutan ang lahat ng natutuhan. Ngayon, para na siyang bata. Dagdag ng butler, kung manatili siya sa ospital, masasaktan siya ni Jae-hee, kaya inilayo niya ito. Hinala rin niya na may kinalaman si Jae-hee sa pagkamatay ni Chairman Nam. Para kay Yoongi, sabi ng doktor, kung naaalala pa niya si Maru, ang paglapit sa kanya ay makakatulong maibalik ang alaala, kaya dinala siya ng butler doon. Nadama ni Maru na di siya karapat-dapat kay Yoongi, kaya sinabi niyang di sila magkakilala. Nang makita ang kapatid ni Jae-hee, niyakap niya agad si Yoongi para itago ang mukha, takot na masabi kay Jae-hee ang presensya nito. Gayunman, nanatiling mausisa ang kapatid ni Jae-hee at lumapit. Mabuti na lang at nagawa ni Maru siyang itaboy. Nang umalis na siya, agad na pinalaya ni Maru si Yoongi. Tinanong niya ito kung nahihiya ba siya sa pagpapanggap na di kilala siya dahil sa kalokohan nito. Ngunit di alam ni Yoongi na nanatili si Maru doon dahil umaasa siyang babalik at hahanapin siya ni Yoongi, at ayaw niyang manatili si Yoongi roon dahil madaling matuklasan ni Jae-hee ang lugar na iyon. Si Jae-hee ay magdudulot ng panganib sa kanya. Bukod dito, wala nang masyadong oras si Maru. Matapos ang aksidente, nagkaroon si Maru ng pinsala sa utak at pagdurugo sa bungo. Kung di siya ooperahan, mamamatay siya. Pero kung gagawin, baka makoma siya. Samantala, si Yoongi, nasasaktan sa lamig ni Maru, ay kinakabahan pa rin kapag malapit siya. Tiyak na malalim ang pag-ibig nila noon, ngunit unti-unting lumalapit ang panganib sa kanya. Hindi tanga ang kapatid ni Jae-hee. Napansin niyang di pamilyar ang babae kasama ni Maru, kaya sinundan at kinuhanan ng litrato. Pagkaalis niya, may dumating na ibang kotse. Ngayon naman, si Abogado Park ang dumating na may dalang rosas para kay Yoongi. Si Abogado Park ay ganoon pa ring malambing at mapagmalasakit sa kanya. Minsan ay sinabi ni Maru, kung may mga diwata nga sa mundong ito, bakit umiiral pa ang masasama habang ang mabubuti nahuhulog sa trahedya? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, dating nakatuon sa mga biktima ng kanyang mapanlinlang na mga pakana. Nang umuwi si Maru, may nakita siyang sulat mula kay Yoongi. Nakasaad doon, kung namimiss mo ako, tawagan mo ako sa numerong ito. Kinuha ni Maru ang sulat at pumasok. Nalaman na lang na ibinalik ng kapatid niya ang lahat ng maruming pera sa mga pamilya ng biktima. Ayaw ni Choco na manakit siya ng iba para lang gumaling ito. Hindi matanggap ni Jae-gil ang naging pagkatao ni Maru, kaya iniwan din niya ito. Si Maru, nag-iisa, hinawakan ang sulat ni Yoongi, pero di niya matawagan ito. Samantala, si Yoongi ay nasa napipintong panganib. Ipinakita ng kapatid ni Jae-hee kay Abogado An ang video na kuha niya kay Yoongi. Pumayag ang kapatid ni Jae-hee na ibunyag ang kinaroroonan ni Yoongi kapalit ng mamahaling apartment. Si Jae-hee, laging balisa, ay pansamantalang pumalit kay Yoongi na 1 taon nang nawawala. Kung babalik si Yoongi, mawawala ang lahat sa kanya. Si Abogado An, na lubos na nagkagusto kay Jae-hee, ay tiyak na poprotektahan siya. Pinapunta niya ang kapatid ni Jae-hee sa bahay ni Yoongi para patayin ito. Dumating ang kapatid ni Jae-hee at nagsinungaling, nagpanggap na kapatid ni Maru. Niloko niya si Yoongi na gusto raw siyang kausapin ni Maru, kaya dapat sumama siya. Ilang salita lang tungkol kay Maru ay sapat na para kumbinsihin si Yoongi. Agad siyang pumasok, nagbihis ng maganda at sumakay sa kotse kasama niya. Nang makitang wala si Yoongi, nagmadali ang butler sa bahay ni Maru para humingi ng tulong. Nang marinig na wala si Yoongi, agad na nag-alala si Maru. Ipinaliwanag ng butler na pumunta lang siya sa palengke at pagbalik, wala na si Yoongi. Agad na hinala ni Maru ang kapatid ni Jae-hee. Noon, tumatawag na ang kapatid ni Jae-hee sa trafficker para ibenta si Yoongi. Tinawagan ni Maru pero hindi sumasagot ang lalaki. Bigla may naisip ang butler, maaari nilang subaybayan ang telepono ni Yoongi. Si Maru, nawawalan ng kontrol, agad umalis, sinusundan ang lokasyon ng telepono. Mabuti na lang, hindi gaanong matalino ang kapatid ni Jae-hee. Kahit may nakidnap, may oras pa siyang mag-CR at bumili ng librong pambata kaya nahabol ni Maru. Nandito si Yoongi kaya hinanap niya bawat kotse pero hinayaan pa rin umalis ang kapatid ni Jae-hee. Sinumang manakit sa babaeng mahal ni Maru ay hindi patatawarin. Agad niyang pinaandar ang makina at hinabol ang kotse ng kapatid ni Jae-hee. Bumusina si Maru para gisingin si Yoongi pero di siya magising kaya bumilis siya para harangan ang kotse. Nagising si Yoongi at ngumiti agad nang makita siya. Gusto agad ni Maru turuan ng leksyon ang kapatid ni Jae-hee pero pinigilan siya ni Yoongi. Akala niya gusto lang siyang isama ng lalaki para makilala ito. Galit na pinagalitan siya ni Maru dahil sa kahangalan, sinusunod ang kahit sinong nag-imbita. Paano kung nalagay siya sa panganib? Ang matawag na hangal ay nagpasakit sa puso ni Yoongi. Mas naniwala siyang dahil sa kanyang katangahan, kaya ito galit at ayaw na siyang makita. Humingi ng tawad si Yoongi at nangakong hindi na siya manggugulo pa. Sumakay siya ng taxi pauwi, umiiyak ng walang tigil. Gusto lang niyang magmahal, pero walang halaga ang pag-ibig ng isang hangal. Samantala, labis na nag-aalala si Maru, hindi alam paano iligtas si Yoongi. Nang oras na iyon, nalaman ni Jae-hee ang tunay na may-ari ng kumpanya. Kung mabubuhay pa si Yoongi, mawawalan ng saysay ang lahat ng ginawa niya. Siya ang nagmungkahi sa kapatid na ibenta si Yoongi sa prostitusyon. Tapos, bibigyan niya ang kapatid ng malaking bahay. Pagka-uwi, labis na nalungkot si Yoongi. Hindi niya sinisi si Maru, kundi ang sarili niya sa pagkawala ng kanyang alaala. Nabigo ang kapatid ni Jae-hee na ibenta si Yoongi, pero nagsinungaling pa rin na inalagaan niya ito. Pagkatapos ay humingi siya ng mas maraming pera kay Jae-hee, pero sirena lang ng pulis ang ibinigay niya. Alam niyang nawala na ng pagkatao ang kapatid niya. Para sa kanya, hindi siya kapatid, kundi makina ng pera. Pag nakakuha ng pera, babalik siya para humingi ng mas marami. Naisip ni Jae-hee na harapin na siya ngayon bago pa magdulot ng gulo, pero mabilis itong tumakas. Kinabukasan, natagpuan ni Biguk si Maru at lumuhod.
humihingi ng tawad at tulong. Inihayag din niya na lahat ng plano ay gawa ni Jae-hee. Naramdaman ni Maru ang matinding panganib para kay Yoongi. Naalala niya ang babala na si Jae-hee na pumatay kay Chairman Nam ay walang alinlangan sa pagsakit kay Yoongi. Ngayon kailangan niyang protektahan ang babaeng mahal niya. Hiningi niya kay Biguk ang address ni Yoongi at agad sumugod doon. Samantala, natagpuan ng mga tauhan ni Ate An ang bahay ni Yoongi na tirahan din ng butler. Dahil dito, lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon ni Yoongi. Habang minamaneho ni Maru ang butler, nakasalubong nila ang tauhan ni Ate An. Naalarma ang butler at hiniling kay Maru na itago sila ni Eungi agad-agad. Ngunit nang lumapit si Maru kay Eungi, itinulak siya nito palayo. Labis na siyang nasaktan at ayaw na niyang makita pa si Maru. Napakadelikado ng sitwasyon. Nagpadala ng babala ang butler kay Atexer Park na natagpuan na si Eungi. Kasabay nito, nahuli ang butler ng sekretarya ni Jae-hee na tumawag ng tulong para mahuli si Eungi. Nagkulong si Eungi sa silid, hindi pinansin ang mga katok ni Maru na nagmamadaling umalis. Inuulit niya ang masakit na mga salita nito. Inaalalang sinabihan siyang huwag sumama sa mga estranghero. Walang nagawa si Maru kundi lunukin ang kanyang pride para kumbinsihin siya. Inamin niyang malalim ang kanilang pagmamahalan noon at nagsimulang magkwento ng magagandang alaala nila. Si Eungi, nakikinig sa loob, ay nagsimulang mag-alinlangan. Sa huli, nang marinig ang taos-pusong paghingi ng tawad, binuksan niya ang pinto at sumama kay Maru. Sa labas, pinalibutan ng mga tao ng kumpanya ang bahay, nagkunwaring kukuhanin ang CEO. Mabuti na lang, dumating si Lawyer Park sa tamang oras para pigilan sila. Dahil mas mataas ang posisyon niya sa kumpanya, hindi sila nangahas kumilos ng agresibo. Nang pumasok si Lawyer Park sa kwarto, wala na si Yoongi at Maru. Ngayong sila na lang, patuloy na ginugunita ni Maru ang nakaraan. Si Eungi, galit pa rin, ay tahimik lang, kunwang ayaw makinig, pero patuloy si Maru sa pagsasalaysay ng walang pag-aalala. Nang gabing iyon, iniuwi ni Maru si Eungi sa kanyang bahay. Si Jae-gil, bilang mabuting kaibigan, sinabi kay Eungi kung gaano siya na-miss at minahal ni Maru. Samantala, abala si Maru sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Balak niyang lumipat kasama si Eungi, kapatid, at matalik na kaibigan. Hindi siya lumipat agad dahil hinintay niya ang pagbabalik ni Yoongi. Ngayong nandito na siya, di na kailangan manatili sa mapanganib na lugar. Bago umalis, hiningi ni Lawyer Park na makausap si Maru. Nilinaw niyang ayaw niyang gamitin ni Maru si Eungi para maghiganti sa dating kasintahan. Nang tumulong si Maru kay Yoongi, pumayag si Lawyer Park na ipagkatiwala muli siya sa kanya. Nang bumalik si Jae-hee para hanapin si Maru, natuklasan niyang walang tao sa bahay. Ang babaeng handa ng ipagsapalaran ni Maru ang buhay ay si Eungi, dating umibig sa kanya ng higit pa sa sarili. Gagawin niya ang lahat para matulungan si Yoongi na mabawi ang nararapat sa kanya. Sa inaugurasyon ni Jae-hee, hindi man lang siya nakapangiti nang bumalik si Yoongi. Tiwala at matapang na nagpakita si Yoongi sa press, ikinabahala ni Jae-hee. Bagamat nagulat, kailangan pa ring magkunwaring mabait na madrasta si Jae-hee sa harap ng media. Nang dumating si Yoongi, kailangang ibigay sa kanya ang mga pangunahing upuan. Ang posisyon bilang pangulo at lahat ng ari-arian ay kay Yoongi na ngayon. Lahat ng pinaghirapan ni Jae-hee sa nakaraang taon ay nawala ng saysay. Sa kanyang talumpati, direktang binanggit ni Eungi si Maru bilang katuwang, lalong ikinalula ni Jae-hee. Pagkatapos ng press conference, hindi pa rin matanggap ni Jae-hee ang katotohanan. Bakit lahat ng pinaghirapan niya sa nakaraang taon ay biglang naging walang saysay? Nakalimutan niya na ang kumpanya at yaman na ninakaw niya ay pinagsikapan ng pamilya ni Eungi sa maraming henerasyon, hindi lang sa isang taon. Ang pagbabalik ni Eungi sa normal kahit nawalan siya ng alaala ay plano ni Maru at Abogado Park mula pa sa simula. Kahit ang mga sinabi ni Eungi ngayon ay isinulat ni Maru para isaulo niya. Sinusunod lang ni Eungi ang mga tagubilin, hindi niya alam kung bakit kailangan niyang ipaglaban ang kumpanya. Ngayong buo na ang alaala ni Eungi, kailangan niyang makipagkita kay Jae-hee. Kasama si Maru, kaya mas madalas din silang magkita ni Jae-hee. Pero wala na siyang pakialam kay Jae-hee ngayon. Maikli na lang ang oras niya, kaya habang buhay pa siya, gagamitin niya lahat ng kakayahan para tulungan si Eungi. Samantala, napunta sa kamay ni Abogado An ang diary ni Eungi. Dati na niyang binisita ang bahay ng butler at ninakaw ang diary nito. Ngayon, alam niyang si Eungi ay parang hangal na ipinagkatiwala ang lahat kay Maru. Kaya, inayos niyang makipagkita kay Eungi at hiningi na makausap siya ng mag-isa, pinaalis ang butler. Pagkatapos, ibinigay niya ang diary at tinanong kung ano ito at bakit nasa bahay ng butler. Habang sinabi ni Eungi na gumagaling siya sa malayo, nanginig siya pero alam kung paano sumagot. Ipinaliwanag niya na ang diary ay ginamit sa paggamot matapos ang aksidente at ngayon ay magaling na siya. Gayunpaman, iginiit ni Abogado An na patunayan niya na tunay siyang gumaling. Kung may ebidensya na apektado pa si Eungi, ibig sabihin, di niya kaya patakbuhin ang kumpanya at si Jae-hee ang papalit. Ginamit niya ang psikolohikal na manipulasyon, nagsabing siya'y tapat na lingkod ni Chairman Nam. Hinimok niya si Eungi na magtiwala at magsalita ng malaya, tinitiyak na masasabi niya ang lahat. Ngunit si Eungi ay sobrang masunurin kay Maru at hindi nangahas magtiwala sa iba. Isinulat niya masamang tao siya para ipakitang di siya hangal, tapos tumayo at umalis. Paglabas, naalala niya ang pagbebenta ng resort ng kanyang ina at natanto na masama nga siya. Balik kay Maru, tunay siyang matalino, masipag, at may mahusay na pag-iisip. Sa pulong, sinupalpal niya si Jae-hee at nakumbinsi ang mga shareholder, nakuha ang respeto nila. Dahil dito, mas nagtiwala si Lawyer Park kay Maru.
Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Maru at aksidenteng narinig ang usapan ng kapatid niya at ni Ungi. Tinanong ni Choco kung nag-trip sila ni Ungi, pero nalungkot si Ungi dahil di niya maalala. Dagdag pa niya, kung sila lang dalawa, sobra siyang mahihiya. Dahil dito, naging napakakaibig-ibig niya sa paningin ni Maru. Para makabawi, dinala niya si Ungi sa beach kinaumagahan. Pagising ni Ungi, namangha siya sa magandang tanawin sa paligid. Nagtaka siya kung dinala ba siya sa kotse habang tulog siya kagabi. Inamin ito ni Maru. Ang pakiramdam ay eksaktong tulad ng sinabi ni Choco. Ang paglalakbay nilang dalawa lang ay talagang masaya. Hindi mahalaga kung di maganda o masigla ang lugar. Basta magkasama sila, kahit saan ay magiging masaya. Isa'y nawalan ng alaala, isa'y malapit nang umalis sa mundo. Bakit nga ba napakatrahedya ng kanilang pag-ibig? Habang nagmamaneho si Maru pauwi kay Ungi, may alaala siyang naalala nang matamaan ng ilaw ng kotse ang kanyang mga mata. Isang napakasaklap na alaala. Nag-alala si Ungi kung nasaktan niya si Maru. Hindi dapat maalala ni Ungi ang masakit na alaalang yon. Pagkatapos ng kanilang lakad, natutong magluto si Ungi para sa lalaking minamahal niya. Nang tila perpekto na ang lahat, dumating ang mga pulis at nagambala ang kanilang masayang sandali. Nagsanibpuwersa sina Abogado Ann at Jaehi para akusahan si Maru na lumapit kay Ungi noon para kunin ang kumpanya. Maingat nilang binalak ito at nakahanap ng chip na pinaniniwalaan nilang ebidensya ng pagnanakaw ni Maru ng confidential na data. Gusto nilang dalhin siya sa presinto, ngunit nanatiling kalmado si Maru. Sinabi niyang kailangan muna niyang tikman ang unang almusal na inihanda ng kanyang mahal bago umalis. Nababalisa si Ungi pero optimistiko si Maru kaya naghintay ang pulis sa labas habang kumakain siya. Sa loob, umiiyak si Ungi sa kaba pero tiniyak ni Maru na kailangan lang nilang linisin ang pangalan niya. Ang paraan niya para linisin ang pangalan ay tawagan si Jaehi. Pagkatapos, sinabi niya sa pulis na sasama lang siya kung may dalang formal na arrest warrant. Dahil dito, tiwala siyang umalis na ikinainis ng mga pulis. Kinausap ni Maru si Jaehi at tinanong kung ano ang balak niya. Habang mayabang si Jaehi, may tumawag na nagsabing binaligtad ni Maru ang sitwasyon at inakusahan siya. Humarap si Jaehi at tinanong kung ano ang balak ni Maru sa kanya. Inakusahan niya si Maru na naglabas ng sikreto, nagtago ng chip ng lihim na proyekto sa drawer. Tinanong ni Maru paano niya nalaman na nasa drawer na nagpakita ng butas sa plano niya. Sinabi niya na kahit walang formal na edukasyon, mas mataas ang kanyang IQ. Pero di ito makapantay sa kalupitan ni Jaehi. Nagbanta siya na may ebidensya raw na si Maru ay nang scam dati at gagamitin ito para makulong siya ng matagal. Sinabi ni Jaehi na isuko na ang lahat at umalis, nangangako na patatawarin ang kanyang buhay. Pero kung makulong siya, binalaan siyang mahihirapan ng kanyang kapatid at si Yoonji. Paggamit sa 2 taong mahal ni Maru bilang pambala ay nagpagalit sa kanya ng todo. Sa kabutihang palad, may dumating na tagapagtaguyod para kay Maru sa kritikal na sandali. Si Abogado Park Yon may hawak na recording ng usapan ni Jaehi at Abogado Ann tungkol sa pagpatay kay Chairman Nam. Ginamit niya to para bantaan si Abogado Ann na itigil ang pakana laban kay Maru kung di ipagkakanulo niya ito. Sinubukan ni Atty. Ann gamitin ang kwento ng ama ni Atty. Park para kontrolin siya pero nabigo ito. Para sa pag-ibig, handa si Atty. Park ilantad ang lihim na ito. Wala nang magawa, napilitan si Atty. Ann sabihin kay Jaehi na iurong ang kaso o pareho silang makulong. Nang mabalitaan, napilitan si Jaehi tumawag sa piskalya para iurong ang kaso. Nakaiwas si Maru sa pagkakulong pero hindi pala niya kailangan. Hiniling niya sa piskal na ituloy ang investigasyon dahil hindi niya ginawa ang krimen. Inamin din ni Maru na dati, niloko niya ang iba, pero ayaw na niyang gamitin ito ni Jaehi laban sa kanya. Nakinig kay Maru ang mga pulis na may konsensya pa. Sinabi niyang nabuhay siya para sa kapatid, at ngayon, may bagong babae sa buhay niya, kaya may pag-asa siyang muli. Kaya, napagpasyahan nilang huwag imbestigahan ang nakaraang panluloko niya at nangakong ibabalik ang katarungan kay Maru. Ngunit, nang umuwi siya, nabahala siyang malaman na nawawala si Eungi. Pumunta pala siya sa dating tirahan niya, sinusubukang mabawi ang kanyang mga alaala. Tuwang-tuwa ang anak ni Jaehi nang makita ang ate niya at hinila siya papasok. Nag-aalangan si Eungi. Ayaw niyang biguin ang bata, kaya sumunod siya. Pero kahit pamilyar ang mga bagay, wala siyang maalalang anuman. Nagustuhan niya ang batang kapatid, at dahil naiwan ang cellphone, nagmadali sina Maru at kapatid na hanapin siya. Nang oras na yon, umuwi si Jaehi at nagulat nang makita si Eungi doon. Nabigla siya dahil dati, kinamumuhian ni Eungi ang anak niya. Pero ngayon, kasama na niya itong naglalaro. Ngumiti ang nalulumbay na anak ni Jaehi kay Eungi na nagatubili sandali. Ngunit, ang kanyang pagkatao ay hindi madaling magbago. Alam ni Jaehi na allergic si Yoonji sa seafood pero inihain pa rin niya ang shellfish. Napansin ng yaya na nag-alaga kay Yoonji mula pagkabata ang allergic reaction ng magkapantal si Yoonji. Dito napagtanto ni Jaehi na hindi pa nabawi ni Yoonji ang kanyang alaala. Pagpasok ni Yoonji sa banyo, inutusan ni Jaehi ang yaya na maglabas ng flounder, isa pang ulam na allergic si Yoonji. Buti dumating si Maru sakto para makita si Yoonji na umiinom ng gamot sa allergy. Agad niyang naintindihan na sinusubukan ni Jaehi si Yoonji sa ganitong paraan. Pero di alam ni Maru kung saan allergic si Yoonji at bago mapigilan, itinulak ni Jaehi ang isda kay Yoonji. Hindi alam ni Yoonji na allergic siya rito kaya kumain siya.
Mabutit dumating ang yaya para sabihing nagsuka ang anak ni Jaehi, kaya nawala ang atensyon niya kay Yoonji. Sumugod si Jaehi sa tabi ng anak, hindi na alalahanin si Yoonji. Hiniling ng bata na panatilihin si Yoonji para makalaro, at nagkunwaring pumayag si Jaehi para subukan pa si Yoonji. Ngunit umalis sina Yoonji at Maru, nag-iwan ng sarkastikong sulat tulad ng dating ugali ni Yoonji na ikinabahala ni Jaehi. Kinabukasan, nakita ni Jaehi si Maru sa kumpanya, kung saan subtly binantaan siya na may mga kamera sa paligid ng bahay niya. Nilinaw niya na sinumang pumasok sa bahay niya para itanim ang USB at i-frame siya ay malalaman agad. Ito'y nagdulot ng pagkabalisa at pag-aalala kina Jaehi at abogado An. Natalo ni Maru, kaya galit na hinanap ni Jaehi si Yoonji para makausap. Nang makita siya sa pinto, nag-alala si Yoonji at tinawagan si Maru. Mabilis niyang sinabi na hintayin siya at huwag pagbuksan si Jaehi. Ngunit ayaw nang magtago ni Yoonji, kaya binuksan niya ang pinto para kay Jaehi. Humingi ng paumanhin si Jaehi dahil hindi niya alam ang allergy ni Yoonji at nagdala siya ng mga pagkaing gusto raw ni Yoonji. Malinaw na hindi talaga alam ni Jaehi kung ano ang gusto ni Yoonji. Gusto lang niyang subukan kung talagang nawala na ng alaala si Yoonji. Dahil wala sina Choco at Jaegil, sinubukan niyang maghasik ng alitan sa pagitan ni Yoonji at Maru. Sinabi ni Jaehi kay Yoonji na nakatira siya noon sa pamilya ni Maru, unti-unting minamanipula ang kanyang damdamin. Iminungkahi ni Jaehi na lumayo si Yoonji kay Maru at bumalik sa kanya. Gusto niyang magkasundo si Yoonji sa kanyang anak at igalang siya. Bawat salita ni Jaehi ay nag-trigger ng pira-pirasong alaala kay Yoonji, lahat ay hindi maganda. Napagtanto ni Jaehi na tuluyan nang nakalimutan ni Yoonji ang nakaraan nila ni Maru. Nang makita ang maputlang mukha ni Yoonji, iminungkahi niyang dalhin ito sa ospital. Ngunit naalala ni Yoonji ang sinabi ni Lawyer Park na nilapitan siya ni Maru para samantalahin at maghiganti sa kanyang madrasta. Dahil sa matinding emosyon, bumagsak si Yoonji sa sahig. Sa sandaling iyon, dumating si Maru. Itinulak niya si Jaehi para tingnan si Yoonji at galit na sinabihan itong umalis. Unang beses na pinagalitan ni Maru si Jaehi ng ganito at nakaramdam siya ng kawalan. Dinala ni Maru si Yoonji sa ospital at nanatili sa tabi niya. Nag-alala si Lawyer Park at nagmadaling pumunta sa ospital nang mabalitaang nahimatay si Yoonji. Ngunit nang makita niyang kasama si Maru, tumigil siya sa paglakad. Dahil sa pagmamahal, umatras si Lawyer Park, tahimik na nilunok ang kanyang sakit. Hindi lang siya ang nasaktan. Nasasaktan din si Jaehi dahil sa pag-ibig. Sa kanyang kalungkutan, tanging si Lawyer An ang nandoon para sa kanya. Sinabi ni Jaehi kay Lawyer An na baka nawala ng memorya si Yoonji at hindi lang ito dahil sa mahinang kalusugan. Iminungkahi ni Lawyer An na kung may ebidensya, maaari nilang hamunin ang karapatan ni Yoonji sa mana. Sa ospital, nagkamalay na si Yoonji pero natakot siya nang makita si Maru sa tabi niya. Naisip niya kung niloko ba siya nito. Nang magising si Maru at wala na si Yoonji, nagpanik siya at agad siyang hinanap. Sa wakas, natagpuan niya itong nakahiga sa bangko sa labas ng ospital. Ginising niya ito, nag-aalala na magkasipon, tapos pinagalitan dahil di nag-iingat sa kalusugan. Pero itinulak ni Yoonji ang kamay niya at tinanong kung sino siya. Gusto niyang sabihin ni Maru ang totoo. Nawala nang sasabihin si Maru at si Yoonji, bigo, ay umalis. Hinabol niya ito, tinanong ang nangyari, pero si Yoonji, galit pa rin. Itinulak ulit ang kamay niya. Wala nang magawa, nauna si Yoonji at sumunod si Maru para protektahan siya. Mapanganib nga ang daan. At kung wala si Maru, muntik nang masagasaan si Yoonji. Iniuwi ni Maru si Yoonji, pero nang makita ang litrato nila ni Jaehi, nagalit siya ng todo. Nang aliwin siya ni Maru, pinagalitan niya ito sa pagsisinungaling, at kitang-kita ang sakit sa mukha nito. Kinabukasan, hinanap ulit ni Jaehi si Yoonji, pero pinigilan siya ni Choco sa pintuan. Alam ni Choco na ang babaeng ito ang nagtulak kay Yoonji sa kabaliwan. Dati, malapit sina Jaehi at Choco parang magkapatid, pero ngayon, nadismaya si Jaehi sa malamig na pakikitungo. Inamin niyang nagkamali siya sa pag-akalang mabibili ng pera ang kaligayahan, at ngayon kalungkutan na lang ang nararamdaman. Kaya, nang lumabas si Maru, agad niyang sinabi na gusto niyang bumalik ito sa kanyang tabi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kay Yoonji lang nabibilang ang puso ni Maru. Galit niyang kinonfrontang si Jaehi, tinanong kung anong ginawa niya para magkaganoon si Yoonji. Hinawakan pa niya ito sa leeg at itinulak sa pader. Pinalaan na gagawin niya lahat para protektahan si Yoonji. Pero sabi ni Jaehi, di tunay na mahal ni Maru si Yoonji, kundi guilt lang at pagtubos sa kasalanan. Hindi iyon pag-ibig. Pag-ibig ang binigay ni Maru sa kanya. Ngayon lang, nang nawala na, napagtanto niya kung gaano kahalaga. Kasinungalingan lang pala ito ni Jaehi para manipulahin si Maru. May mas malaking plano siya sa likod ng mga eksena. Balak niyang gamitin ang amnesia ni Yoonji para kontrolin ang kumpanya at si Abogado A. May CD siya ng brain scan ni Yoonji na nagpapatunay na nawala ang memorya nito. Bilang guardian, si Jaehi ang magkakaroon ng access sa lahat ng yaman. Malala ang sitwasyon, pero galit pa rin si Yoonji kay Maru. Ipinakita niya ang tunay na pag-ibig. Dinala niya ng juice, pero ibinuhos ni Yoonji. Dinala niya ulit at muli itong ibinuhos ni Yoonji. Pinalitan ni Maru ang juice ng gatas at iniabot sa kanya, pero tinapon lang niya ito nang walang pakialam. Pero hindi nagalit o sumigaw si Maru. Matiyaga siyang gumawa ng bagong baso at iniabot ulit. Bigla namang nasugatan si Yoonji sa kamay. Maingat na nilagyan ni Maru ng gamot ang sugat, sabay sabing masaya siyang nagagalit si Yoonji. Alam niyang hindi komportable si Yoonji, kaya magandang ilabas niya ang sama ng loob. May naalala siguro si Yoonji tungkol sa kanya, kaya hinihikayat niya itong harapin ang mga alaala para mas maalala pa.
Gumawa ulit si Maru ng gatas at pagbalik niya, umiiyak ng malakas si Yunji. Inilapag niya ang gatas malapit dito at sinabing sana inumin niya ito pagkatapos umiyak. Ang malakas na iyak at sakit ng ulo ni Yunji ang trahedya ng kanilang pag-ibig. Nang tumigil sa pag-iyak, ininom ni Yunji ang gatas na ibinigay ni Maru. Kinaumagahan, habang naghahanda ng almusal si Maru para kay Yunji, ngumiti siya at tinanong kung nakatulog ng maayos. Sa totoo lang, nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari kahapon at iniisip na panaginip lang iyon. Pinuntahan niya si Abogado Park at sinabi na may panaginip siya o bahagi ng alaala tungkol sa paggamit ni Maru sa kanya para maghiganti sa iba. Gusto ni Yunji itanong kay Abogado Park kung totoo ito. Si Abogado Park, ayaw siyang makitang nagdurusa, ay itinanggi ang bagay na iyon. Ipinaliwanag niya na sobrang stressed lang si Yunji at nalito sa panaginip at alaala. Samantala, muling pinuntahan ni Jaehi si Maru, nagmamakaawa na bumalik sa kanya. Iniabot niya ang kamay, umaasang tatanggapin, ngunit matatag siyang tinanggihan ni Maru. Sinabi niya na ayaw na niyang makipag-ugnayan pa kahit bilang kaibigan. Si Jaehi, desperado, ay lumuhod pa at nagmakaawa pero malamig na sinabi ni Maru na nakakasuklam siya. Sa huli, inamin ni Jaehi na nagbago na nga si Maru. Kung di niya makukuha, sisirain na lang niya. Pinabilis niya kay Abogado An ang paghanap ng ebidensya na wala nang silbi si Yunji. Ngunit bigla na lang lumitaw si Yunji sa harap mismo ni Jaehi. Sinabi niyang babalik siya sa trabaho at ibinahagi ang balak niya kay Maru. Babalik siya para harapin ang lahat at hanapin ang alaala ng di na nagtatago. Nag-alala si Jaehi sa pagbalik ni Yunji kaya pinilit niya itong makipagkita sa dating investor. Walang alaala si Yunji kaya pinayuhan ni Maru na tumanggi pero matigas ang ulo nito. Kung di niya maalala, matututo siya mula sa simula. Sinasaulo lahat ng detalye. Sa wakas, dumating na ang oras ng pagpupulong. Pumasok si Yunji nang may tiwala pero nang magsalita siya, naging awkward ang paligid. Malinaw na ito'y patibong ni Jaehi para kay Yunji. May ibang taong kinakaharap siya, hindi ang dating investor. Matapos mabigyan ng maling impormasyon, inakala ng bisita na walang galang si Yunji at umalis. Ito mismo ang gusto ni Jaehi. Malaking investor ang lalaki at si Yunji bilang chairwoman ay nagpalagpas ng magandang pagkakataon. Tiyak na mawawalan ng suporta ang mga shareholder dahil dito. Sa puntong iyon, mas lalaki ang kontrol ni Jaehi sa kumpanya. Matapos ang pagkabigo ni Yunji, tinawagan siya ni Jaehi at pinagalitan ng todo. Sinabi niyang walang silbi at mayabang si Yunji, sinisira agad ang negosyo nang bumalik. Gusto sanang makipagtalo ni Yunji, itanong bakit pinalitan ng investor, pero kinuha ni Maru ang telepono. Alam niyang malisyosong patibong ito at anuman ang sabihin ni Yunji, talo pa rin siya sa huli. Nagtagumpay ang balak at ipinaalam ni An kay Jaehi na umabot sa mga shareholder ang balita ng pagsira ni Yunji sa pamumuhunan. Sa darating na pulong, kung maglalabas sila ng ebidensya ng kawalan niya ng kakayahang sibil, mababawi ang kanyang karapatan sa mana. Si Yunji na napagbintangan ay naging lubhang walang tiwala sa sarili. Naniwala rin siya na wala siyang silbi pero hindi siya pinayagan ni Maru na isipin yon tungkol sa sarili niya. Kahit sino'y maaaring humamak sa kanya pero hindi niya dapat hamakin ang sarili niya. Dinala niya si Yunji sa bahay ng investor at hinimok siyang harapin ito ng mag-isa. Walang impormasyon o ensayadong linya. Natigilan si Yunji sa takot pero hindi siya pinansin ng investor at sumakay sa kotse. Nagulat siya nang makitang determinado si Yunji na maghintay hanggang gabi. Nang bumalik ang investor, nagulat siya sa tiyaga ni Yunji pero hindi pa rin siya pinansin at pumasok sa bahay. Nakatayo si Maru sa tabi, lubos na naantig sa determinasyon ng kanyang kasintahan. Nanatiling matatag si Yunji at sa huli, lumabas ang investor para kausapin siya. Tanging tapat na paghingi ng tawad at pagmamakaawa lang ang kanyang magawa. Nang makita ang kanyang determinasyon, pumayag na ang investor na makipag-usap. Tinanong niya kung paano siya makukumbinsi ng taong nawalan ng kakayahang sibil. Tiwala niyang sinabi na makakabawi siya. Hindi sumagot ang investor, tumalikod lang at pumasok sa bahay. Ang kanyang katahimikan ay, sa totoo lang, isang sagot na rin. Kinabukasan, tinawagan ng investor si Jaehi. Sinabing ililipat niya ang proyekto kay Yunji. Agad na naramdaman ni Jaehi ang panganib. Agad siyang nagpatawag ng emergency board meeting para paalisin si Yunji bago siya magtagumpay. Nang ihahayag na ni Jaehi ang balita tungkol sa pagkawala ng alaala ni Yunji, may iniabot sa kanyang papel. Sa loob nito, nabunyag na si Jaehi pala ang may balak na kidnapin si Yunji. Nag-alala siya at agad na pinigil ang pulong. Paglabas niya, nakasalubong niya ang kapatid na si Bigok na nagsabi sa kanya na ipinagtapat na niya ang lahat kay Maru, kasama ang plano niyang agawin si Yunji. Si Bigok ay nagbabala rin sa ngalan ni Maru, tinatanong kung kailangan niyang ibunyag na siya'y pumatay. At si Maru ang nagdusa. Nakatayo si Jaehi ng tahimik, paralisado sa takot. Bumalik siya sa pulong at hinirang si Yunji bilang co-chair, ngunit hindi niya maitago ang sama ng loob at pagkatalo. Pagkatapos, hinintay niya si Maru, desperadong nagmamakaawa na bumalik ito sa kanya. Nangako pa siyang isusuko ang lahat para sa kanya, pero ngumiti lang si Maru at sinabing babalik lang siya para sa kaligtasan ni Yunji. Ngunit ang pagbabalik niya ay magiging malamig at walang emosyon. Naging malinaw na wala ng pag-ibig si Maru para sa kanya, kaya't nalungkot siya ng husto. Si Abogado An, na nagmamasid mula sa malayo, ay nakarinig ng lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Jaehi at hinimok itong kumalma. Tinanong niya kung handa ba itong isuko ang lahat ng pinaghirapan para sa dating itinapon. Ngunit ang pag-ibig, aniya, ay hindi madaling kalimutan. Si Jaehi, pusong wasak, ay umuwi sa dating bahay habang si Yunji nagpupumilit maalala ang nakalimutan.
Dinala ni Maru si Yunji sa dating bahay nito, ngunit nanatili lang sila sa labas ng gate. Sa loob, iniisip ni Jaehi ang dating kaligayahang nawala na. Hindi ipinasok ni Maru si Yunji sa loob. Sa halip, dinala niya ito sa tuktok ng bundok kung saan siya dating nagpaalam. Wala pa ring maalala si Yunji. Pauwi, tinanong niya si Maru kung naghalikan na ba sila noon. Sumagot si Maru ng hindi, kaya nadismaya si Yunji. Binitawan niya ang kamay nito dahil sa alaala niya, malalim ang pag-ibig nila pero ni hindi man lang sila naghalikan. Pareho silang hindi nakatulog ng gabing iyon. Nalungkot si Yunji at nababagabag naman si Maru. Hindi makatulog si Maru sa kaiisip. 2:00 ng umaga, ginising niya si Maru at dinala sa opisina para magturo ng ekonomiya. Kaya't 2:00 ng madaling araw, nasa opisina sila, walang pagod na nag-aaral. Determinado silang magpatuloy, ngunit di namamalayang nakatulog si Yunji. Nagtawagan pa habang nagsisipilyo para mag-aral, dahil nauubos na ang oras para patunayan ang kanyang kakayahan. Ngunit bigla na namang may bagong problema. Tinawagan ni Atay Park si Maru. May 30 bilyong won na inilipat sa account ni Yunji. Nang nawala si Yunji, ginamit ni Jaehi ang account nito para itago ang ilegal na pondo. Ngayon, hinihinalang may kaugnayan ang pagkawala ni Yunji sa ilang madilim na gawain. Nagalit ng todo si Maru. Pinabayaan niya si Jaehi noon, pero mukhang patuloy pa rin itong naghahasik ng gulo. Hindi niya sinabi kay Yunji ang tungkol dito. Determinado si Maru na lutasin ang problema para kay Yunji. Nilapitan niya ang chief accountant, nagsinungaling na may ebidensya laban dito. Naniwala ang accountant at natakot. Binigyan siya ni Maru ng isang araw para mag-isip. Pagkatapos, ibibigay ng accountant ang mga dokumento na si Jaehi ang tunay na nagnakaw. Gayunpaman, hindi alam ni Maru na pagkaalis niya, ang mga tauhan ni Abogado An at ilang bugbog sarado ay lumapit sa accountant. Si Abogado An ay mapagbalat kayo na ayaw pahintulutan si Maru na makasagabal sa tagumpay ni Jaehi, lalo't may pagtingin siya rito. Nang malaman niyang mahal pa rin ni Jaehi si Maru, lumala ang kanyang selos at nagpasya siyang alisin si Maru sa buhay nito. Mabilis siyang kumilos. Kinabukasan, dumating ang pulis para arestuhin si Maru sa pagpatay sa accountant. Nagulat ang lahat sa bahay. Agad tinawagan ni Yunji si Maru para ipaalam ang mga akusasyon ng pulis. Ipinaliwanag ni Maru na siya'y na-frame at hindi siya dapat mahuli ng pulis. Hindi rin mapakali si Yunji, kaya nagpunta siya kay Abogado Park para humingi ng tulong. Doon niya nalaman na nagpunta si Maru sa accountant dahil sa kanya at mali ang pagkakasangkot nito. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Sinabi ni Abogado Park na ginawa ito ni Maru para sa kanya, ngunit hindi ipinaliwanag kung bakit. Samantala, pagdating ni Jaehi sa kumpanya, nakita niya ang pulis na naghahanap kay Maru. Nabigla siya nang malaman na isa na siyang suspect sa manhunt ng pulis. Nang tanungin ng secretary, nagulat si Jaehi na nalaman na binugbog ni Maru ang accountant hanggang makoma. Mas lalo siyang nagulat nang makitang nagtatago si Maru sa banyo ng kanyang opisina. Nag-alala si Jaehi at tinanong bakit may pinatay, pero akala ni Maru siya ang nag-frame sa kanya. Inakusahan niya si Jaehi na nag-set up at nagkunwaring walang alam. Nagtangkang magpaliwanag si Jaehi pero may tumawag. Si Abogado An, tinatanong kung nandoon si Maru. Mabilis itong itinanggi ni Jaehi, pero agad na pumasok ang mga pulis at inaresto si Maru. Wala siyang ideya kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Hindi galing sa kanya ang tawag, hindi siya tumawag ng pulis. Nang maaresto si Maru, pinagalitan ni Jaehi si Abogado An, pero sinabi nitong ganoon ang estilo niya. Sinabi rin niyang nag-aalangan si Jaehi at trabaho niyang panatilihin siyang matatag. Nagsimulang matakot si Jaehi sa baliw na ito, kahit ginagawa niya ang lahat para tulungan siya, labis ang kanyang mga pamamaraan. Biglang pumasok si Yunji, nag-alok ng kumpanya at ari-arian kay Jaehi para lang hindi nasaktan si Maru. Inggit sa kanilang pag-ibig, tinanong ni Jaehi si Yunji kung bakit handang isuko ang lahat para sa isang lalaki. Kahit alam na ang sagot, dahil sa pag-ibig, handa rin si Jaehi na isuko ang lahat para kay Maru. Pero ang totoo, di na niya ito mahal at gusto nang sirain ang ugnayan nina Yunji at Maru. Hindi na natiis ni Jaehi ang pagiging malapit ni Maru kay Yunji, gumamit ng pera para manipulahin si Masang. Umasa siyang mahihikayat nito si Yunji na bumalik sa kanya. Agad nilapitan ni Masang si Yunji, ipinakita ang lumang larawan nila at inaalala ang masasayang alaala. Pero di inaasahan, di siya naalala ni Yunji, sa halip naalala niya ang nakaraan nila ni Maru. Naalala niya, yung pagtayo niya sa ulan, sinasabi na mahal niya si Maru. Nakita ni Masang na malalim ang iniisip ni Yunji. Akala niya pumayag na ito, kaya hinawakan niya ang kamay nito at ngumiti. Pero nawala ang ngiti niya nang sabihin ni Yunji na bitawan ang kamay niya. Samantala, binisita ni Abogado Park si Maru at ipinaalala ang dating kasunduan nila. Kung mababalik ni Yunji ang dating posisyon, dapat lumayo si Maru sa kanya. Pero ngayon, ayaw nang iwan ni Maru si Yunji. Di na niya alintana kung makita siyang sumira ng pangako, basta manatili siya kay Yunji. Pero nilinaw ni Abogado Park na aaksyonan niya ang sino mang lalabag sa kontrata o pangako. Si Jaehi naman, di kayang hayaang makulong si Maru. Pinahanap niya ang tunay na may sala, si Abogado An, nang marinig ang balita, napangiti na lang ng walang magawa. Nang gabing iyon, pinalaya si Maru at sinundo ni Yunji. Nang sila'y nag-iisa, pinagalitan siya nito, tinawag na sinungaling na ikinabahala niya.
Noon, walang nakatakot sa kanya, ngunit ngayon, dahil mahal niya si Yunji, natakot si Maru na kung malaman ni Yunji ang lahat, baka iwanan siya. Ngunit nagtanong si Yunji kung bakit sinabi niyang hindi sila naghalikan. Nahiya siya sa sinabi nito, ngunit sa sandaling iyon ay nakahinga na siya ng maluwag. Noon, gusto niyang mabawi nito ang mga alaala kahit magalit ito sa kanya sa nagawa niya. Ngunit ngayon, sana'y makalimutan na nito ang lahat para manatili siya sa tabi at maprotektahan ito. Kaya hinalikan niya si Yunji, isang halik na nagpahayag ng kanyang pagmamahal ng higit pa sa salita. Samantala, si Jae-hee, nakaupo sa kotse sa malapit, ay nasaksihan ng eksena. Ang kanyang damdamin ay komplikadong halo ng galit, lungkot, sama ng loob, at kahihiyan. Dinala ni Yunji si Maru sa kanilang lumang bahay, kung saan siya unang nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Masaya siyang naalala ang mga sandaling iyon. Lalo na nang pag-usapan ng pamilya ang pagpapakasal nila ni Maru. Lalo lang nitong pinalalim ang takot ni Maru. Kung maalala niya ang masakit na nakaraan, iiwan kaya siya nito? Bigla, tinanong ni Yunji kung pwede silang magpakasal. Gusto niyang pakasalan si Maru, at pumayag agad ito. Sa pagmamahal, pinili niyang maging makasarili at linlangin siya muli. Itinatago ang dating pang-aabuso. Masayang hinila ni Yunji si Maru sa tindahan ng damit kasal. Itinuturo ang gusto niyang suot. Pagkatapos, excited siyang nag-usap tungkol sa venue at planong magpamilya. Magkakaroon sila ng sapat na anak para sa soccer team at sasali sa mga laro balang araw. Pagdating sa makasariling pag-ibig, dapat banggitin si Abogado An. Mahal niya si Jae-hee at laging nariyan kapag nanganganib ito. Umaatake pa sa sino mang manggugulo habang umiinom si Jae-hee. Gayunpaman, tila pinagsisisihan lang ni Jae-hee ang relasyon nila ni Maru. Nagdududa siya kung mahal pa rin niya ito o panghihinayang lang, lalo't alam niyang baka wala nang magmamahal sa kanya tulad ni Maru. Pagkatapos maglakad ng magdamag, umuwi na sina Maru at Yunji. Patuloy na nagtrabaho si Maru, ngunit bigla na lang pumasok si Jae-gil. Nalaman niya ang karamdaman ni Maru at umiyak. Ikinabahala ni Maru na baka malaman ng pamilya. Gusto sanang sumigaw ni Jae-gil sa sakit, pero mabilis na tinakpan ni Maru ang bibig niya. Ayaw niyang malaman ni na Yunji o Choco ang kanyang kalagayan. Tanging hiling ni Maru ay makasama ang mga mahal niya sa huling sandali. Ang pinakamasaya sa kanya ay ang humiga sa malambot na kama, marinig ang tawa at kwentuhan ng pamilya, at mahalikan sa noo ng mahal niya bilang pagbati sa bagong araw. Sana'y magtagal ang mga magaganda at masasayang sandaling ito. Sa kabilang banda, mag-isa si Jae-hee tuwing umaga. May masarap siyang pagkain pero malamig at malungkot, at laging nagdudulot ng gulo ang kahiyahiyang kapatid. Kung hindi dahil sa paglaki sa kapaligiran kung saan hindi siya itinuturing na tao ng ama't kapatid. Naging ganoon ba kauhaw sa kapangyarihan si Jae-hee? Ngunit ngayon, pinili niya ang kapangyarihan at kailangang kumapit dito anuman ang mangyari. Walang takot siyang nagkalat ng balita na nawalan ng alaala si Yunji. Gayunman, pumayag si Abogado Park na magkaroon ng peking kasal sina Maru at Yunji. Sa ganitong paraan, legal na magiging asawa at tagapag-alaga niya si Maru. Hindi matanggap ni Jae-hee ang balitang ito. Patuloy siyang lumapit kay Maru, nagmamakaawa na wag pakasalan si Yunji. Ngunit binawi ni Maru ang kamay at sinabing hindi na siya ang dati. Tanging si Yunji na lang ang dahilan para magpatuloy siya sa buhay. Kung wala siya sa tabi, hindi na siya makakapagpatuloy bilang tao. Nagsisi si Jae-hee sa pagkalat ng balita at naisip ihayag ang katotohanan. Ngunit naputol ang usapan nang dumaan si Abogado Park. Inilayo niya si Yunji. Kahit peking kasal lang, masaya pa rin si Yunji. Umasang magkakaroon ng tunay na kasalan sa mahal niya, kaya nalungkot si Lawyer Park. Binigyan niya si Yunji ng file ng posibleng tanungin sa pulong tungkol sa chismis ng pagkawala ng memorya. Nang sandaling iyon, tinanong ni Yunji si Lawyer Park tungkol sa isang malabong alaala. Minsan daw, nagmaneho siya sa maling direksyon at nabangga ang ibang kotse. Totoo ba ito? Si Maru na katabi niya ay labis na nag-alala. Naisip niya, may naalala na kaya si Yunji? Para hindi magdusa si Yunji, nagsinungaling si Lawyer Park na gumaling na ang nabangga at nasa ibang bansa. Ngunit pagbalik sa opisina, may nagbigay ng kaso ng aksidente at ang biktima ay si Maru. Labis na nagulat si Yunji sa paghahayag na ito. Bumalik ang buong alaala niya at malinaw na si Maru ang kanyang nabangga. Bumagsak siya sa sahig, nagtatanong bakit niya iyon ginawa at bakit nagsinungaling si Lawyer Park. Ngunit nang dumating si Maru, pinilit ni Yunji na magpakatatag, ngumingiti sa kanya. Papunta sa pulong, dumagsa ang alaala kay Yunji, lalo na sa beach nang sinabi ni Maru na si Jae-hee ang kailangan niya. Hinawakan ni Maru ang balikat niya, nagpaalala na ginawa niya ito dati at sinabing gagawin ang lahat para kay Jae-hee. Sa simula ng pulong, nagulat ang lahat nang hindi sumunod si Yunji sa script. Sa halip, inamin niya mismo na nawala ang kanyang memorya. Sinabi rin niyang bibitiw siya bilang chairwoman, pero mananatili sa kumpanya. Patutunayan niya ang kanyang halaga na ikinagulat ng lahat sa silid. Lubos na nalito si Jae-hee sa ginawa ni Yunji, pero pagkatapos, pinuri siya ni Maru sa kanyang tapang. Sinabi niya na ito ang dating Yunji na kilala niya, ang babaeng minahal niya noon. Tinanong niya ang gusto nito. Sagot ni Yunji, bulaklak, bag, milk tea, at halik. Agad-agad, bumili si Maru ng lahat ng paborito ni Yunji. Pero lihim siyang bumili ng singsing para sa proposal, gustong gawing kumpleto. Naghintay siya sa tagpuan nila, pero hindi dumating si Yunji. Sa oras na iyon, nakatayo siya sa harap ng larawan ng kanyang ama.
Una niyang pagbisita rito, sinabi niya sa ama na nagsisisi siya sa pagsunod sa nang abuso sa kanya. Isang taon bago siya nakabalik, naalala ni Yoonji ang pang-aabuso ni Maru. Kinamuhian niya ito at ang sarili sa kanyang kahangalan. Nagpasya siyang tahimik na samantalahin ang pagmamahal nito, gaya ng ginawa sa kanya, para maghiganti. Nang dumating si Yoonji sa tagpuan, nakahanda na sa bangko ang lahat ng kanyang hiniling kay Maru. Hindi niya ito sinisi sa pagiging huli. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang mukha nito. Ang ikaapat na regalo, ayon sa hiling ni Yoonji, ay isang mainit na halik. Ngunit para kay Yoonji, ito'y tila halik ng panlilinlang. Kinabukasan, binuksan ni Yoonji ang kanyang tala-arawan. Naglalaman ito ng mga pagpapahayag ng pag-ibig na isinulat niya para kay Maru. Ngunit ngayon, kinamumuhian na niya ang mga salitang nakasulat doon. Ang pinakakatakot ay hindi niya ipinakita ang tunay niyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at niyakap si Maru. Hindi sinabi ni Yoonji kay Maru na naalala na niya ang lahat. Tinanong niya kung gusto nitong pumunta sa malayo kung saan walang nakakakilala sa kanila. Pumayag si Yoonji na labis na ikinaligaya ni Maru. Pumunta siya sa kwarto nila at inilagay ang kahon ng singsing sa mesa para sa kanya. Ngunit, nagulat siya nang makakita ng pinitang pahina ng journal niya sa sahig. May mga salitang pag-ibig para sa kanya at natakot si Maru na naalala na ni Yoonji ang lahat. Mas nagulat siya sa file ng aksidente na inilagay niya sa mesa ni Yoonji. Sa pag-ibig, gusto ni Maru na makalimot siya. Pero umaasa ring mahanap niya ang sarili at magpasya kung patatawarin siya. Kahit hindi na siya chairperson na nagtatago ng lahat, hinayaan pa rin ni Yoonji ang kasal. Nang ipakita ni Lawyer Park ang mga imbitasyon, masaya niyang tinawagan si Maru para itanong kung nakita na niya. Alam ni Maru na nagsisinungaling si Yoonji, ibig sabihin ay wala na siyang tiwala sa kanya. Ito ang bunga ng takot niya na baka hindi na siya patawarin ni Yoonji. Pinuntahan ni Yoonji si Jae-hee, umaasang gaganap itong ina sa kanyang kasal. Bagamat ayaw ni Jae-hee, napilitan siyang pumayag. Ngumiti si Yoonji, pero habang lumiliwanag ang ngiti, lumalalim ang galit. Hinila pa ni Yoonji si Jae-hee para pumili ng damit kasal. Pinahihirapan ang puso nito. Nang pumunta si Yoonji sa banyo, hinawakan ni Jae-hee ang kamay ni Maru. Akala ni Jae-hee, gusto siyang painisin ni Maru sa pagpili ng damit kasal. Tinanong niya kung mahal pa siya, pero agad itong itinanggi ni Maru. Hindi niya maihayag na ginagawa ito ni Yoonji para maghiganti sa kanya. Nang pumasok si Yoonji at nakitang magkahawak kamay sila, kunwari hindi niya napansin. Kasama niya sina Choco at Jae-gil. Agad na hindi komportable si Choco nang makita si Jae-hee, kaya tinanong ni Yoonji kung bakit sila magkakilala. Tinakpan ni Jae-gil ang bibig ni Choco at sinabing madrasta ni Yoonji si Jae-hee, at ilang beses silang nagkita. Naintindihan ni Maru na ang tanong ni Yoonji ay para ilantad silang lahat. Patuloy na nagtanong si Yoonji na naglagay kay Jae-hee sa mahirap na sitwasyon. Natapos ang kainan ng pabigla, alam ng lahat ang totoo pero nagkunwaring hindi. Maya-maya, bigla na lang nilapitan ni Yoonji si Abogado Park at tinanong kung gusto niya ito. Nagulat siya at tinanong kung naalala na ba niya ang lahat. Hindi sumagot si Yoonji, ngumiti lang na nagpaiyak sa kanya. Si Abogado An na nakakita nito ay nag-anyaya kay Yoonji sa opisina para sa tsaa. Binanggit niya kung paano sinamantala ni Maru si Yoonji, pinigilan siyang makita ang ama niya sa huling pagkakataon at inakusahan pa na pumatay daw ng tao. Pero, nagulat si Abogado An sa sobrang kahinahunan ni Yoonji, halos hindi normal ang kanyang pag-uugali. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa mga iyon dahil noon pa man ay ganoon na siya, kaya natakot si Abogado An na bumalik na ang alaala niya. Tinitigan ni Yoonji si Abogado An ng matalim, na para bang sinasabing may kinalaman sila ni Jae-hee sa pagkamatay ng kanyang ama, kaya napigil niya ang kanyang kamao. Dumating ang araw ng kasal at nagniningning si Yoonji sa kanyang puting damit. Nakangiti ng maganda, ngunit hindi mapayapa ang kanyang puso. May tahimik na lungkot si Jae-hee, habang si Abogado Park ay nag-aalinlangan, walang magawa kundi sumunod sa plano. Ngunit habang nagaganap ang kasal, kumalat online ang balita tungkol sa relasyon ng madrasta ni Yoonji at ng asawa nito. Isang lumang larawan ni Jae-hee at Maru ang ipinadala sa newsroom, na inilathala at nagdulot ng kaguluhan sa kasal. Sa kabila nito, matiyagang hinintay ni Yoonji si Maru. Nang matapos ang kasal at umalis ang lahat, hindi pa rin dumating si Maru. Nagtatago siya sa malayo. Alam na darating ang sandaling ito. Sa wakas, nang walang tao sa venue, dumating si Maru para hanapin si Yoonji. Walang paliwanag, pinatungan niya ng Amerikana ang balikat ni Yoonji at inakay palabas para mag-usap. Kasabay nito, inihayag ng butler kay Lawyer Park na si Yoonji ang nagpakalat ng mga larawan sa press. Gusto ni Yoonji maghiganti sa lahat. Pero sinabi ni Maru na alam niyang siya ang may gawa dahil nabawi na niya ang alaala. Galit siya at hindi sang-ayon sa paraan ng paghihiganti ni Yoonji. Kung gusto niyang gumanti, dapat sa kanya at kay Jae-hee, hindi sa sarili niya. Nag-alala ang pamilya ni Maru na baka mas magulo pa ang sitwasyon dahil sa ginawa ni Yoonji. Hindi na nagkunwari si Yoonji. Sinabi niya kay Maru na dahil wala na ang kanyang ama, wala na siyang kinatatakutan. Kung kailangan niyang maghiganti, handa siyang magpadanak ng dugo. Basta't patay sila, gagawin niya ang lahat para makamit ito. Gayunpaman, binigyan niya si Maru ng pagkakataong tumakas. Sa lahat ng pinagdaanan nila, utang niya man lang yon sa kanya. Nadurog ang puso ni Maru. Naisip na siya pala ang dahilan ng paghihiganti ni Yoonji. Wala na siyang masabi pa. Masakit para sa kanya na makitang may ibang lalaking nagbigay ng Amerikana at umalalay kay Yoonji. Kahit sa lahat ng ginawa ni Yoonji, hindi siya nagalit dito. Para sa kanya, ito ang parusa sa kanyang mga pagkakamali. Hindi niya kayang pabayaan si Yoonji sa panganib. Kinausap ni Maru si Jae-hee at inamin na kasalanan niya ang lahat ng nangyayari.
Ngunit nilinaw na ginawa niya yon para sirain si Jaehi at kunin ito mula sa kanya. Nabigla si Jaehi sa mga salitang narinig. Galit na galit si Abogado An at sinabihan si Maru na umalis. Pero sa kabalintunaan, si Abogado An ang pinaalis. Si Jaehi, naguguluhan, ay nagtanong sa sarili. Mahal pa ba siya ni Maru? Samantala, si Eunji ay nakalubog sa paliguan, malalim ang iniisip. Nilapitan siya ni Abogado Park, talagang nag-aalala. Inamin ni Eunji na gusto niyang kamuhian si Maru pero di niya magawa. Akala niya tinulungan siya ni Maru dahil sa awa, hindi pag-ibig. Di niya alam na isinakripisyo ni Maru ang sariling pag-ibig para sa kanya. Handa siyang isuko ang lahat para maprotektahan si Eunji. Iiwan niya si Jaehi at mawawala sa buhay ni Eunji, ibabalik ang lahat. Ngunit di alam ni Eunji ang lalim ng damdamin ni Maru. Si Jaehi, umaasang babalik si Maru, ay nagbabala sa kanya. Nakakatakot si Abogado An at di kanya patatawarin. Pero hinaplos ni Maru ang buhok niya at nagsalita ng malambing. Si Jaehi, uhaw sa saya, ay nahulog sa patibong na ito. Pero sa simula pa lang, naunawaan niya si Maru nang higit pa sa sarili nito. Napagtanto niyang lahat ng kilos ni Maru ay dahil kay Eunji lamang. Tumigil si Maru sa pagsisinungaling at inamin ang lahat. Tinanong niya si Jaehi kung kasama niya ito alang-alang kay Eunji. Handa ba siyang bitawan ang lahat para sa kanya? Nag-alinlangan si Jaehi, pero sumagot pa rin ng oo. Hindi na sumagot si Maru. Hinintay niyang patunayan ito sa pamamagitan ng gawa. Hindi na nakatira si Eunji kay Maru. Lumipat siya kay Jaehi. Pero sa totoo lang, sa sarili niyang bahay siya nakatira. Pumunta si Jaehi para ipaliwanag ang nangyari kahapon. Pero sinabi ni Eunji na wala siyang pakialam. Nagpilit si Jaehi, sinabing si Maru ang nagkalat ng balita. Akala niya na wala ng alaala si Eunji. Kaya sinabi niyang minsan ay pinigilan niya si Eunji kay Maru. Pero naakit pa rin siya rito. Hinimok ni Jaehi si Eunji na tigilan ang pagkapit kay Maru. Nagulat si Eunji nang malaman na si Maru ang umako ng sala. Akala ni Jaehi, nagulat si Eunji sa chismis ng pakikipaglaro niya sa manugang. Bago yon, sinigawan ni An si Jaehi. Pinaalalahanan na ginamit siya nito. Tinulungan niya si Jaehi makamit ang mataas na posisyon, kaya't hindi siya papayagang bumalik kay Maru. Dahil dito, natakot si Jaehi sa malamig at walang pakialam na tingin sa kanyang mga mata. Gusto pa niyang pakasalan si Jaehi at pilit siyang hinalikan. Si Jaehi, puno ng takot, pumunta kay Maru para malunod sa alak ang kanyang kalungkutan. Nagsisi siya sa paghahangad ng kapangyarihan na ngayon ay nagbabanta sa kanya. Nanatiling tahimik si Maru, nakikinig lang sa kanya. Alam niyang ito ang karma ni Jaehi at siya rin ay malapit ng maparusahan sa pagkawala ng pag-ibig. Nalasing si Jaehi, kaya kinailangang iuwi siya ni Maru. Si Eungi, na nasa bahay, nakita ang lahat. Hindi sila nagsalita sa isa't isa. Gustong itanong ni Maru ang kalagayan ni Eunji, pero hindi siya kinausap. Pumasok siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at ayaw siyang makita. Tumawag si Maru para ipaalala sa kanya na kumain ng maayos. Nang makita ang pagod niyang mukha, talagang nalungkot siya. Hindi pa rin sumagot si Eunji at ang kanyang katahimikan ay nagpapahirap kay Maru. Samantala, tinawagan ni Jaehi ang katulong at tinanong kung babalik ba si Maru o kasama pa rin si Eunji. Nang sabihin ng katulong na nakatayo siya sa harap ng pinto ni Eunji, sumakit ng husto ang puso ni Jaehi. Kinabukasan, tinanong ni Eunji si Lawyer Park kung may alam siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Kahit alam niya ang lahat, hindi niya masabi dahil baka ibunyag ni Lawyer An ang tungkol sa aksidente. Kung mangyari yon, hindi na siya nito gugustuhing makita pa kailanman. Pero hindi na niya kayang magsinungaling pa sa taong pinakamamahal niya. Hindi direktang masabi ni Lawyer Park kay Eunji ang totoo kaya inilahad niya ito kay Maru. Matapos marinig ang recording, pinanood lang ni Jaehi at Lawyer An ang pag-atake kay Chairman Nam. Dahil dito, nakaramdam ng takot si Maru. Hindi ipinakita ni Abogado Park ang recording kay Eunji dahil ayaw niyang magahol ito sa paghihiganti at maligaw ng landas. Napagtanto ni Maru na mahal din ng lalaking kaharap niya si Eunji ng tulad niya. Ibinigay ni Abogado Park ang resignation at recording kay Abogado An, tanda ng pagtanggi niyang makiisa pa. Kahit gamitin ni Abogado An ang pagpatay ng ama niya sa ina nito, wala nang pakialam si Abogado Park. Ipinaalala niya kay Abogado An na hindi dapat pinipilit ang pag-ibig, ito'y tungkol sa pagpili. Naunawaan ni Maru ang takot na bumalik sa dating buhay ni Jaehi matapos pakinggan ang recording. Bigla siyang pumunta sa opisina nito. Tinanong kung gusto nitong makipag-date sa kanya. Dumating si Jaehi sa tamang oras. Ngayon, pareho na silang kawawa ni Maru pagdating sa pag-ibig. Kung di sila tunay na nagmamahalan, ang pagsasamay makakabawas man lang sa pasanin ng lipunan. Hinawakan ni Maru ang malamig na mga kamay ni Jaehi. Ang lamig ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Yumuko siya't hininga sa kamay nito, saka umiyak. Takot na tumingin si Jaehi. Iniisip kung iba sana kung pinahayag niya noon at hinintay. Mag-iipon siya para sa mga bag ni Jaehi. Tapos maglalakbay kasama si Choco, kakain ng steak at iinom ng alak. Masaya kaya siya doon? Naiyak na lang si Jaehi sa pagsisisi. Umiyak din si Maru. Na-realize na mali ang pagmamahal niya kay Jaehi, sinisi ang sarili. Siya ang dahilan kung bakit ganito si Jaehi ngayon. Niyakap niya si Jaehi at tinanong kung gusto nitong bumalik sa kanya. Nakita ni Eungi ang lahat. Kinabukasan, dumating ang kapatid ni Jaehi sa bahay ni Maru. Alam ni Choco na kaarawan ni Bigeok, kaya naghanda ng premium beef seaweed soup na antig ng husto si Bigeok. Kumpara sa iba, tinuring ni na Choco at Maru siya bilang tao, hindi kasangkapan. Sinabi ni Bigeok na may nag-alok ng gusali para patayin si Maru, pero di siya natakot. Ipinahiwatig ni Bigeok na nagsisisi siya at hindi na magtatagal pa si Maru. Narinig ito ni Jaegil,
Hinatak si Bigeok palabas at sinuntok ito. Sabi niya, kung di papatayin ni Bigeok si Maru, mamamatay din ito sa madaling panahon. May tumor siya sa utak. Samantala, si Lawyer Park, na napagtaksilan, ay sinasaktan ng mga kontrabida. Nang dumating si Maru sa ospital, naroon na si Ingi. Malungkot niyang tinawag si Lawyer Park. Sinusubukang gisingin ito. Hinila siya ni Maru palabas. Inisip ni Eungi na may kinalaman sina Jae-hee at Lawyer An. Pero pinagalitan siya ni Maru. Hindi niya sinabi ang totoo dahil baka maghiganti si Eungi sa kanila. Gayunpaman, habang ganito umasta si Maru, lalong nagalit si Eungi. Binantaan niyang ipapakulong ang dalawa at sinabihan si Maru na protektahan si Jae-hee ang hindi niya makalimutan. Dito, natanto ni Jae-hee na ang pinakamabuti para sa kanya ay hindi kailangang pagtiisan, kundi simple lang at nasa harap niya. Tinawagan ni Jae-hee si Abogado An para sa huling pagkikita. May inihanda siyang mamahaling kwintas, pero si Maru ang pumasok nang bumukas ang pinto. Sinisi niya si Abogado An, tinawag na walang utang na loob at kasuklam-suklam, na pumatay pa kay Chairman Nam para sa posisyon. Inilabas ni Maru ang recording ng krimen at binalaan na isusumbong sa pulis kung hindi siya susuko sa loob ng 24 oras. Narinig ni Jae-hee ang lahat at natakot siya. Naisip niyang kailangan niyang sumuko para magsimula ulit kay Maru. Pero hindi niya magawa. Tinanong ni Jae-hee si Abogado An kung bakit niya sinaktan si Abogado Park. Sa puntong ito, wala siyang pagsisisi. Sinabing sasagutin niya lahat para kay Jae-hee. Pero tumanggi si Jae-hee. Inisip niya kung bakit lagi niyang itinutulak sa iba ang responsibilidad. Pakiramdam ni Jae-hee, makasalanan siya sa lipunan. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Maru sa lugar na puno ng alaala ng kanilang nakaraan. Binigyan niya ito ng folder na may ebidensya ng pandarambong at katiwalian ni Chairman Nam sa kumpanya. Ang dokumentong ito ay makasisira sa kumpanya ni Eungi, pero ibinibigay na ito ni Jae-hee kay Maru kapalit ng recording ng kanilang krimen. Sinabi ni Jae-hee na hindi siya susuko maliban kung tunay siyang mahal ni Maru, hindi lang bilang tao kundi buong puso. Binigyan niya ng panahon si Maru para magpasya kung dapat siyang pagkatiwalaan at ibalik ang tiwala. Bumalik si Maru sa ospital at umupo sa tabi ng natutulog na si Eungi. Marahan niyang isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Nang magising ito, tinanong niya kung gusto nitong tumakas kasama niya. Sasama siya kahit saan basta sa lugar na walang makakahanap sa kanila. Naramdaman ni Eungi na malabo ang sinabi niya at nag-alala kung may problema ito. Nag-alinlangan siya sandali pero binawi ang kamay, nagsabing ayaw niya. Matatag niyang ipinahayag na matagal nang natapos ang kanilang relasyon. Ngayon, gusto lang ni Eungi malaman ang totoo at hustisya para sa ama. Dahil kumatos si Lawyer Park, kailangan niyang tuklasin ang utak sa likod nito, hindi mahulog kay Maru ulit. Bago umalis, mahigpit siyang niyakap ni Maru bago piniling pakawalan. Kinausap ni Maru si Jae-hee, sinabing ibinigay na niya ang recording sa pulis. Tungkol kay Eungi naman, mas kampante na siya. Nang malaman may ebidensya si Jae-hee laban kay Eungi, gusto niyang tumakas kasama nito. Pero piniling harapin ni Eungi ang lahat ng diretso. Iyon ang Eungi na kilala ni Maru. Kaya ngayon, gusto niyang umamin si Jae-hee at magsimulang muli. Pero alam ni Jae-hee na di na siya mahal ni Maru. Sinabi niyang hihintayin siya pero awa na lang ito. Pinili ni Jae-hee mamatay kaysa sumuko, gusto pa niyang isama si Maru. Ngunit noon at ngayon gusto pa ring mabuhay ni Maru, wala naman siyang kasalanan. Kahit walang pag-ibig, mabubuhay siya para sa mga mahal niya. Matibay na paninindigan ni Maru para ipaunawa kay Jae-hee ang halaga ng buhay. Hindi pa siya mamamatay sa ngayon. Paglabas niya sa kwarto ni Jae-hee, biglang sumakit ng matindi ang ulo niya. Maya-maya, nasa labas ng kwarto sina Jae-gil at Choco namumula ang mata sa pag-iyak. Doon nalaman ni Choco ang malubhang karamdaman ng kanyang kapatid. Dati, si Maru ang nag-aalaga sa kanya kapag mahina siya. Ngayon, wala nang magawa si Choco para sa kapatid niya. Sa loob, nakangiti pa rin si Maru habang kausap ang doktor. Sinabi ng doktor na kailangan siyang operahan kinabukasan. Magising man o maging gulay, kailangan nilang subukan. Samantala, nagmadaling sinabi ng kapatid ni Jae-hee ang kalagayan ni Maru. Takot na takot si Jae-hee, hindi mapigilan ang panginginig ng mga kamay. Kung wala na si Maru sa mundong ito, mawawala ang pinakamahalagang tao sa kanya. Gusto niya siyang bisitahin, pero naabutan niya si Eungi, nakakauwi lang. Sa pagkakataong ito, hindi naging makasarili si Jae-hee. Pinili niyang ibigay ang kanyang pagmamahal kay Eungi. Sinabi niya kay Eungi ang kalagayan ni Maru para mabisita niya ito. Si Jae-hee naman ay nanatili sa bahay, alam niyang hindi na niya ito karapat-dapat. Samantala, dahan-dahang nagtungo sa ospital si Eungi. Ang aksidenteng idinulot niya ang dahilan ng kalagayan ni Maru, pero pinili niyang magtiis at ngumiti para pagalingin ang sugat nito sa kanya. Ayaw pa niyang magpa-opera agad para lang makatabi siya nito. Gusto ni Eungi kumatok at yakapin siya, pero wala siyang lakas ng loob, kaya umalis siya. Walang direksyong naglakad sa kalye. Sa kanyang pagkalito, hindi napansin ni Eungi na nakuha niya ang atensyon ng abogadong si An, na may galit pa rin sa puso. Nag-alala si Jae-hee at tinawagan si Eungi, ngunit pinatay nito ang telepono, kaya natakot at nagkonsensya si Jae-hee. Sa ospital, nagmadali si Jae-gil para tanungin si Maru kung nasaan si Eungi. Nakita niya itong dumating kanina, at nang marinig ito, agad na nag-alala si Maru. Hindi na niya inisip ang sarili, nagmadali siyang lumabas para hanapin si Eungi. Habang tumatakbo sa kalsada, nagkaharap sila ni Eungi. Hindi pa nakakahinga ng maluwag si Maru nang makita niya si abogado An na papalapit kay Eungi mula sa likod. Agad siyang tumakbo at niyakap si Eungi, sinalo ang kutsilyo para sa kanya. Tahimik na umalis si abogado An habang walang kaalam-alam si Eungi.
Walang imik si Maru, tahimik lang siyang yumakap ng mahigpit. Kahit sugatan, ayaw niyang mag-alala si Eun-gi, kaya tiniis niya ang sakit. Hindi alam ni Eun-gi ang sasabihin. Isang halik lang ang naibigay niya kay Maru bilang pagpapatawad. Nang umalis ang taxi, duguan na ang mga kamay ni Maru. Naglakad siya pa uwi, ngunit bumagsak siya sa daan. Inisip niyang ito ang nararapat sa kanya dahil sa ginawa niya. Samantala, pumunta si Jae-hee sa istasyon ng pulis para umamin. Inamin niya ang lahat ng krimen nila ni Abogado An, nilinis ang pangalan ni Maru. 7 taon ang lumipas. Naging pamilya na sina Choco at Jae-gil, may magandang anak na babae. Nagbukas ng tindahan ng fried chicken ang kapatid ni Jae-hee at nagsisikap kumita. Natagpuan ni Bae-guk ang pag-ibig sa kanyang kasambahay. Maagang nakalaya si Jae-hee at nang lumaya si Abogado An, sinundo niya ito. Ngunit nakita ni Abogado An si Jae-hee na natutulog at tahimik na pinagmasdan bago umalis. Mahirap ang desisyon, ngunit tama. Gumaling na si Abogado Park at pinatawad si Jae-hee. Sila ni Eun-gi ang nag-alaga sa anak ni Jae-hee sa panahong iyon. Si Eun-gi naman, isinuko ang kumpanya at nagbukas ng maliit na cafe sa tabi ng klinika ni Maru. Ang operasyon noon ang nagpakalimot sa kanya ng masakit na mga alaala. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina at nagbukas ng klinika sa maliit na bayan. Araw-araw, bumibisita si Maru sa cafe ni Eun-gi at tahimik siyang kinukunan ng larawan. Siguro mas mabuti na nawala ang kanyang mga alaala. Maaari nilang simulan muli ang pag-ibig ng walang hirap at walang hadlang. Magiging tapat sila at magmamahalan hanggat payagan ng tadhana. Si Doktor nagustuhan din ni Maru ang may-ari ng kape, si Eun-gi. Sa isang romantikong hapon, tahimik siyang umupo sa tabi nito at binigyan siya ng mga singsing. Mula noon, tila magiging masaya talaga ang buhay nilang dalawa.